nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas nagapakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit ukol makapilas nga mga butang sa duta. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation,
Oras sa Bumbo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligit sa taknang alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa Bugos nga Pilipinas sa Bugos nga Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bumbo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 11 sa bulan na sang Enero sa 2023 kag karon. Kadto na kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal. Commanders ng 3rd Infantry Division sa Philippine Army nagpanginwala nga may nagakatabo nga destabilization plot sa Armed Forces of the Philippines. Security guard sa Bacolod patay matapos gintiro sa barangay Takuling kagabi. Jail officer nga assigned sa Metro Bacolod District Jail Male Dormitory Annex sa Handumanan. Nadakpan nga nagabaligya sang illegal nga armas luthang. Retired teacher kag iya nga bata pilason matapos gintiro sang hold-up man sa Banwa sa La Castellana kahapon. Sa balita national, President Bongbong Marcos luyag nga ipa-inspect ang smuggled onion sa third party. President Bongbong Marcos nagpasalig sa mas madasig nga distribution sang land title sa farmer beneficiaries. Sa balita international, 7,000 ka mga health workers nagrally gikan sa duha ka dalako nga ospital sa New York, USA sa tinutuyo nga makaangkon sang maayo nga kontrata. Sa balitang espesyal, longest non-stop migration sang pispis nagikan sa Alaska padulong sa Australia aton igapatpat dugay-dugay. Sa balita sa negosyo, importasyon sang masobra 21 mile ka tonelada sang red onions kag yellow onions subong abulan sang Enero aprobado na sang Department of Agriculture. Sa balita sa hinampang, una nga kasumpong sang Philippine Women's National Football Team para sa first round sang 2024 Paris Olympics qualifying matches, may baluan sa Webes. Sa balita sa entertainment, actress nga si Ann Curtis, may sweet message siya nga bana nga si Erwan Yusuf kadungan sa iya nga kaadlawan. Oras sa Bumbo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligid stock ng alas 6 sa aga. Kagamuyad tumakabumbotan nga mga headlines sa karon sa nakita sa detalye na sa ating kapanguna mga balita upod sa inyo mga tag-balita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kag Bombo, Zodi, Foro, the second kakaroon sa nakita sa detalye na sa ating kapanguna nga balita, lokal. Ginathag sang commanders ng 3rd Infantry Division sa Philippine Army nga wala sang may nagakatabo nga destabilization plot sa Armed Forces of the Philippines. Sa interview sang Bumbo Radio Bacolod kay Major General Benedict Arevalo, wala sang may nakakatabo nga resignation sa mga generals kag senior officials sang AFP. Sunod din nag-resign sa Department of National Defense o DND Officer in Charge Jose Faustino Jr. kag nag-upod man ang iban sini nga mga undersecretary kag assistant secretaries posible. Agud nga mahatagan sang ligwa ang bag-o sa karon nga OIC sang DND nga si Secretary Carlito Galvez Jr. nga magpili man sang iya nga mga tinawo suno kay Arevalo wala sang destabilization nga nagakatabo kag ginatawag ang nagalapta nga balita nga kuro-kuro, haka-haka kag fake news. Sunod diri normal lamang sa AFP ang pag-ilis ang commanders kag hindi ini dapat niya paghatagan sang negatibo nga buot silingon. Sunod sa iya ang AFP ang professional kag makit-an ni sa bahin sang performance. Sa bahin sang ordinaryo nga mga sundalo sunod sa iya wala sila sang issue basta nagaabot lamang. O kung nagaabot lamang ang ilang asweldo kag mga benepisyo, sila ang magapadayon sa pagtrabaho. Ginathag man sini yang AFP ang wala nagalantaw sa kung sino ang presidente kag wala ginila ginajudge ang gobyerno sang amo sini katemprano. Dugang pa sini nga hindi sila maghilabot sa istorya politika kag magasunod lamang sa change of command. Suno kay Arevalo, sila ang magasunod sa ilang nga mandato kag hindi magapa-apekto sa mga nagalapta nga fake news. Ang importante, sila ang ginahatagan sa nagkakaigong nga sweldo kag suporta. Malayo mangyari ang isang destabilization sa mga panahon ngayon. At tayo natuto na nung it's a 1, 2, 3. Natuto na tayo dyan. Hindi na dapat nakikialam ang Armed Forces of the Philippines sa usapang political. So kami lang ay susunod sa aming chain of command. Susunod kami sa mga, we will still follow the orders. And then our mission is to continue. No? Hindi na kami dapat nagpapa-apekto sa mga ganyang usapin. Ang kaban sa pagpayag ni 3rd Infantry Division Commander Major General Benedict Arevalo. Samtang patay ang isa ka security guard matapos nga ginluthang sa wala pa makilalaan nga mga persona sa Purok Paho, Barangay Takuling, Bacolod City, pasado alas 8 kagabi. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Dax Santillan, Station Commander sa Bacolod Police Station 6, ginkilala ang biktima kay Jose Ray Haranilla, 51 anyos, isa ka security guard kag nagajote sa Bradco area. Suno kay Santillan, santo sa payag sa mga testigo, papauli na kuntani ang biktima sa hinali lamang may naglabay nga salakyan kag didto ini ginluthang.
Sa karon ginibalo pa ang impormasyon sa nasambit nga salakyan apang ginapatian sa mga kapulisan nga masobra sa isa ang suspetsado. Samtang nakabati sa masobra 5 kalupok ang mga residente kag ginapatihan nga ginpaarakan sang luthang ang biktima. Ginabi pa sa mga ini nga ulihi nga katay sang palupok ang ila nabatian. Nakaangkon sang pilas tugas ang pagpangluthang sa naglain-lain nga bahin sang Iyalawa si Haranilla kag giningagaw padala sa ospital apang wala na ini natabangan. Na-recover sa crime scene nang hindi magnubo 5 ka mga empty shells ang ginahibalo pa sa karon nga sahi sang armas luthang. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang kapulisan. Suno sa mga testigo nga dito kag isa. Gulpe lang may salakyan nga nailabay siya kag dito. Ito na sa saging tiro mo man aton nga initial nga nakuha nga impormasyon. Subject pa sa confirmation ma'am. Ginalantaw na naton ang exact nga description sang salakyan. Nabatian si Police Captain Dax Santillan ng Station Commander sa Bacolod Police Station 6. Samtang yara sa karon sa kustudiya sang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG sa Iloilo ang Jail Officer 2 nga assigned sa Metro Bacolod District Jail Male Dormitory Annex sa andumanan nga nadakpan nga nagabaligya sang illegal nga armas luthang. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Senior Inspector Attorney Mark Malhabor, tagpamabas ang Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP Region 6. Antes nagpatigayan sang operasyon ang CIDG Aklan bato kay Baroka. Nag-coordinate ang mga ini sa ila kag wala sila nagduha-duha sa paghatag sang assistance. Sunod diri sa operasyon na recover sa suspetsadong 4 ka caliber 45 pistol kag 3 ka caliber 38 revolver. Sunod diri sila ang magapatigayan sang separado nga investigasyon in coordination sa CIDG agud nga hibaluon kon may liability ini. Sunod sa iya, wala nila ginatolerate ang maskin ano nga illegal activity sa maskin sino nga miyembro sang Jail Bureau agud nga hindi mahigkuan ang integridad sang BJMP. Nagpanugyan ini sa mga personnel nga hindi makigbahin sa illegal nga aktibidad kag mangin ehemplo bangod wala sang pili ang pagpatuman sang layi. Before the conduct na sang entrapment operation sa aton nga CIDG, we have coordinated man sa aton prior sang operation. That is why nabala naton nga may conduct sa operation tungod sa ilang mga coordination sa amon. So pagka-coordinate nila wala kami nagduwa-duwa, nag-cooperate kami kung ano man mahatag na mga assistance sa ila para sa success ng ila operation. Ang kabayan sa kapayag ni Senior Inspector Attorney Mark Malhabor ang tagpamapas ng BJMP Region 6. Patay ang 38 anyos nga lalaki matapos ginbuno sang mag-amay sa Barangay Banago, Syudad sa Bacolod, 1:30 kahapon sang hapon. Ang biktima kilala nga si Gerald Mirasol, residente sang Purok Mahimulaton, Barangay Banago, Syudad sa Bacolod. Samtang ang suspisado naman ang Mosanday Bricks Domingo, 19 anyos, kag Rolly Domingo, 48 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa mga kapulisan, nagapungko ang biktima sa balkonahe sang ila puluyan samtang nagahampang sang cellphone. Sang hinali na lamang ini agin palapitan kag ginbuno sang mga suspisado. Giliyon nga gindala ang biktima sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Samtang ang mga suspisado ang giliyon naman nga nakapalagyo sa wala na ibaluan nga lugar. Samtang pilaso ng isa ka miyembro sang rescue team kag isa ka retired teacher matapos sa gintiro sa mga hold-up men sa sitio Lapak, Barangay Robles, Banwasang La Castellana alas 10 kahapon sang aga. Ang driver nga biktima ang kilala nga si Shaim Hob Galimba, 34 anyo, samtang Iloy naman siniya mo si Chona Galimba, 60 anyos nga isa ka retired teacher. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Staff Sergeant Adronico Tribaco, investigador sang La Castellana Municipal Police Station 5. Ang sakay sang salakyan kalakip na ang driver kag ang retired teacher kasubong man may isa nga minor de edad. Sa investigasyon sa mga kapulisan may isa ka lalaki nga nagabitbit sang armas akon sang lawas sang saging nga nagpara sa ilang salakyan kag ini naman ang ginapunduhan sang driver apang gilayon na lamang. Nga may nagpalapit nga 4 ka mga lalaki nga hinali na lang nagpangluthang kung sa diin na igo ang Iloy nga si Chona kag ang driver nga si Shaim Hob. Suno kay Tribaco, nagdeklarar sang hold up ang mga suspetsado kung sa diin ilagin kuha ang kwarta sa mga biktima. Sa pag-imbestigar sa mga kapulisan, mayara sang area kung sa diin nahapay ang kasagingan nga ginapatihan ginpanaguan sa mga suspetsado kag didto Manila na recover mga mineral bottle kag isa ka pares ang tsinelas. Gindala naman ang mga biktima sa malapit nga ospital samtang wala naman nakilala ng anong kung mga suspetsado nga gilayon nga nakapalagyo. May isa ka tao ini nga nagadala sang saging nga lawas siya gapara sa ila. Si Kumo si driver victim ini nagpundo ini siya kay tiabia kung ano lang. Pag pundo niya
may 4 dayon katao nga nagpalapit, nag-burst of fire. Sa sige pa naman ng investigation, nakita to namon sa isa ka area nga may mga nagkalahapay nga mga tanom, may mga sagingan nga diin dito na nago ang anong katao. May na-recover kami to nga sang 2 ka empty bottle sang mineral bottle and then one pair of slippers. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Staff Sergeant Adronico Tribaco, ang investigador sa La Castillana Municipal Police Station. 6.8 million pesos pa ang nabilin nga kabugusan nga balayran sa mga stall owners sa Manukan Country nagikan sa 8.5 million pesos nga arrears sa mga ini sa Bacolod City Government. Kahapon ginserbe na sa Bacolod City Legal Office ang notice to pay and vacate sa 2 ka mga stall sa Manukan Country nga napaslawan nga magbayad sa ila utang base sa compromise agreement kay ina sang udto. Gidalaki pa ng 2 ka stall sang Carmen kag Shibaros. Nasaad sa notice nga pirmado ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga ginatagan sang 15 dias ang 2 ka stall agod magbayad sang kabugusan nila nga arrears. Ang Carmen ang may utang 687,680 pesos, samtang ang Shibaros ang may balanse nga 660,543 pesos. Ginamando ang CLO nga bayaran ng ilang arrears kang magbiya sa lugar sa gintalan ng adlaw bangod kun mapaslawan ang syudad na mismo ang magasira sa ilang pwesto. Sa idalom sang compromise agreement dapat magbayad ang may utang nga stall sang 25,000 pesos kada bulan nga nagsugod sang Nobyembre tuig 2022 kag kun mapaslawan nga magbayad sang 2 ka sunod-sunod nga bulan ipapanaog ang notice to pay and vacate. Ang 2 ka stalls ang wala sang may ginabaligya sang ginserbe ang notisya. Nibulaan iban sa mga stall owner ang may utang man sa syudad ang naka-partial payment. Nagpabutyag naman sa reaksyon ng pila ka mga stall owners kag trabahante sa Manukan Country kag nagapangayo sa bulig kay Mayor Alfredo Benitez agod sila ang makapadayon sa pagbaligya. Suno kay Beth Arnilia ang utod sini nga isaman kaga tag-iya sang stall sa Manukan Country kag ini ang napatay sang Disyembre bangod na stress ini matapos nagpatuman ang City Legal Office ang closure. Suno kay Conchita Biloria nagatrabaho sa Carmen Stall ang ginapnayaan ni Annalie Peña Florida, 40 ka tuig na ini nga nagatrabaho sa Manukan Country. Suno diri bata na lamang sang orihinal nga tag-iya nga si Carmen ang nagamanage sa karon sa negosyo bangod nagtaliwan na ang Iloy sini. Kag sa ito na katapusan nga balita lokal, Yeah, 500 pesos worth of gift. Iloy, nga siya ang nalawagan bilang tagdaog sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag sang Star FM, si Salvacion Gargaliano. Sang barangay Handumanan, Bacolod City ang nagapanag-iya sang gamay nga tiyangge. Nga amuman ang iya nga ginakuhaan sang entry sa promo. Sang siya ang nalawagan bilang tagdaog kahapon, hindi pa ini kuntani makapati. Apang gilin man niya nagpadulong sa estasyon sang Bombo Radio. Tuman ang pagpasalamat sinifa sa 500 pesos nga cash. Kag 500 pesos nga balor sang gift pack. Nga iya nga nabaton kag nagpangagda sa mga tagpalamati nga magpasakop man sa promo agod nga magdaog kaangay sa iya. Una nga hatag, 100. Ika-2, 200. Ika-3, 300. Ika-4, 400. Ika-5. 500. Wow, si Nanay Salvacion, nalipay gid, so din mo na paggagamitan, Nay? Baka ko nuli entry. Nay? Damo ginin salamat sa promo sang Bombo Radio Part 21 promo. Pag panawagan man ko sa nagapalamati no nga kung pwede makaintra man kamo base kamo man magdaog. Ang kaban sa pag-award ka sa Daily Draw winner nga si Salvacion Gargaliano, samtang wala naman ang insablag para kay Maria Fe Villarta. Humlad ko na! Sa Ibi Magalon ang iya nga physical nga limitasyon sa handom sini nga mangin milyonaryo si Villarta. 62 anyos ang duha ka tuig na nga hindi makakita sang maayo, apang wala ini nakapugong sa iya sa paghulog sang entries. Sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag sang Star FM sunod diri. Ang iya nga bata mo ang nagasulat sa mga entries para sa iya samtang siya naman ang nagahulog. Sinito man ang iya kalipay matapos nga nabato ng 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang grocery goods. Sunod diri, ang cash nga iya nadag-an ang iya nga igabakal sang maintenance kag dugang nga entries agod nga mas dako ang iya nga tsansa nga mangin milyonaryo. Nagpasalamat ini sa Bombo Radio Philippines sa mga sponsors kag nagpangagdaman sa mga tagpalamati nga magpasakop sa promo agod nga magdaog kaangay sa iya. Una nga hatag, 100. Ika-2, 200. Ika-3, 300. Ika-4, 400. Ika-5. 500. Wow, ara na sumakamot ni Nanay Maria Fe ang 500 cash. Una sa tanan, salamat sa Bombo Radio, no? Kay naalawagan man ko sa amo ning sitwasyon, hindi gali mo ka sa vlog.
Ang kaban sa pag-award sa Daily Draw winner nga si Maria Fe Villarta. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligistak ng alas 6 sa aga. Kagamuyat ng mga kabumbukat ng mga balita lokal, karon batay natin mga balita national, international kagiban pa sa aton nga pagpanumbalik. Makaligad yun lamang sa pinaka-importante nga pahanumdom. Road safety tips sunod sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips sunod sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit 22 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Kagkaroon antes natin nga katuan natin mabalita national, international kagiban pa aton danay nga hibaluon. Ang dalagan sang panahon sa aton nga weather update kikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of amen nga respect linya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, alas 3 subong nga kagahon ang low pressure area ang ulihi nga nasiplatan nga nakabase sa 295 km east sa Hinatuan, Surigao del Sur. Samtang ang shear line ang mag-apekto naman sa eastern section ng Southern Luzon kag Visayas. Maeksperiensya na magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanagoob sa Bicol Region, Visayas kag Mindanao tugas sang LPA kag shear line. Samtang ang Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Marinduque kag Oriental Mindoro ang makaeksperiensya sang magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan tugas sang northeast monsoon. Ang nabili niya bayan sa Luzon kalakip na ang Metro Manila ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may mahinay nga pag-ulan dala sang northeast monsoon. Mabatyagan ang kasarangan tubtob sa makusog nga huyop sang hangin sa Luzon padulong sa naminhan na sidlangan tubtob na sidlangan. Samtang ang Visayas kag Mindanao ang makabatsyag sang kasarangan tubtob sa makusog nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan tubtob na aminhan. Ang baybayon sa bilog nga pungsod ang mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 23 to 26 degrees Celsius, 93% yan tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 4.9 km per hour na may overcast clouds. Metro Manila, 23 to 29 degrees Celsius, 2% yan tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 0 km per hour nga mostly cloudy. Kawayan, 20 to 27 degrees Celsius, 90% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 7 km per hour nga may light rain. Rojas, 24 to 27 degrees Celsius, 91% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 4.4 km per hour nga may heavy intensity rain. General Santos, 24 to 29 degrees Celsius, 88% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 0.3 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw na butlak alas 6:09 subong nga aga kag magatunod alas 5:42 karon sapon. Para sa weather update ini si Bombo Mesa Famen para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo!
Oras sa Bumbo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabumbo aton nga balita sa akon nga weather update kikan sa aton nga Bumbo Weather Center upod kay Bumbo Macy of Amen kagaron sa nakita sa detalye na sa aton nga panguna nga balita national. Ginmando ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpatigayon sa phytosanitary inspection sa mga smuggled onions. Agod nga masiguro nga ang mga ini ang hilway antes i-release sa merkado. Sa cabinet meeting, gitpahayag ni Presidente Marcos nga ginapilit nila nga magamit ang mga nakumpiskar nga Bombay bangod aminado sila nga madamo sa mga pumuluyo ang nagapangita sini. Apang bangod wala mahibaluan ang sources sa mga smuggled onions, giyan ni kinahanglan pang ipaidalom sa inspection. Payag pa sang presidente nga kinahanglan magtap sang third-party inspectors ang amo ang magapatigayon sang phytosanitary inspection. Agod nga matsekyar kung ini ang may dalang transboundary diseases. Patag ni Presidente Marcos nga pila sa mga nakumpiskar nga Bombay ang hindi nagakaigo para sa human consumption santo sa nauna nga mga inspeksyon. Apang santo diri ang magasto sa inspection na nagadangat sa 5,000 pesos kada kilo nga mas mataas ang sa balor sang produkto bangod sini sila na maganegosyar sa third parties agod nga magpatigan sa inspection. Apang sa karon ila pa ini nga ginatun-an dugang pa sang presidente nga kinahanglan nga masiguro nga safe ang mga produkto bangod hinali nga may makalusot bisan isa lamang ka batch. Madamo na ang mahimo nga mahalitan sa piya ka bahin. Naghatag na sang pahanugot ang Department of Agriculture ang DA para sa importasyon sang 21,060 metric tons sang Bombay agod nga makabaton sa makatabon sa supply gap kag matap na ang padayon nga pagsaka sang presyo sang nasambit nga commodity sa merkado. Samtang nagpasalig si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpadasig sang distribution sang land ownership title sa mga agrarian reform beneficiaries subong nga tuig. Ini ang gindiskusyonan sa cabinet meeting sa Malacañang kung sa diin girepresentar sa Department of Agrarian Reform o sang DAR ang ilang mga accomplishments sumarin sa nakaligad nga tuig kang targets para sa tuig 2023. Ginmandoan naman ni Presidente Marcos ang DAR nga padasigon ang tikang sa pag-distribute sa Certificates of Land Ownership Awards o CLOA sa mga benepisyaryo. Ginpromesa mas ang Presidente ang paghatag sang suporta agod mabuligan ang mga agrarian reform beneficiaries nga maimprobar ang ila sitwasyon sa kabuhi. Sang tinalikdan nga Setyembre, ginmando ni President Marcos ang year-long moratorium sa annual amortization kag interest payments sa mga agrarian reform beneficiaries. Kag sa ato na katapusan nga balita national, gindeklarar sang Korte Suprema nga void kag unconstitutional ang Joint Marine Seismic Undertaking o kon JMSU nga ginsudlan sang Pilipinas kaupo ng China kag Vietnam sa 2005. Sa boto nga 12 ang yes, 2 ang no kag isa ang abstention, ginrule out sang Supreme Court en banc nga ang JMSU ang unconstitutional bangod ini ang nagapahanugot sa foreign corporation sa pag-explore sa natural resources ang pungsod. Ang JMSU ang nag-expire sa Hunyo 30, 2008. Ang JMSU ang kasugtanan sa tunga sang Philippine National Oil Company, China National Offshore Oil Corporation kag Vietnam Oil Gas Corporation may kantanan sa oil exploration sa 142,886 square kilometers sang West Philippine Sea. Ang kaso ang nahuman gikan sa petisyon nga ginfile sang Mayo 2008 nanday anay Bayan Muna Party List Representative sa Tor Ocampo kag Teodoro Casino nga nagakwestiyon sa constitutionality sang nasambit nga kasugtanan. Ginpanindugan sa mga petitioners nga illegal ang JSMU bangod ginpahanugutan ng mga foreign corporations nga magpatigayon sang large-scale exploration sang petroleum resources nga nagabayular sa provision sa idalom sang 1987 Constitution nga nagatuyo sa pagreserba sa exploration, development kag utilization sa mga natural resources para lamang sa mga Pilipino o kon at least 60% sang kapital sang korporasyon ang ginapanag-iyahan sang Pilipino. Dugang pa sang mga respondents nga hindi aplikable ang Section 2 Article 12 sang konstitusyon bangod dinhi ang naga-cover sang utilization sa natural resources samtang pre-exploration activities lamang ang nalakip sa JSMU. Ginpahayag sang korte nga maatag ang JMSU ang naga-execute agad nga matumod kon may petroleum nga makita sa lugar. Ang desisyon nga ginpirmahan ni Associate Justice Samuel Cagaerlan. Nag-ugyo naman sanday Chief Justice Alexander Hismundo kag napulo kay iban pa nga Associate Justices samtang batok naman sa desisyon sanday Associate Justice Ami Lazaro Javier kag Associate Justice Rodel Salameda.
Oras sa Bumbu Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ilan ng makita sa detalye na sa ating kapangunang balita sa luwas. Sang pungsod, kadto kita sa New York, USA. Nagadangat sa 7,000 ang mga nagrally gikan sa duha ka dalagkong mga ospital sa New York, USA sa tinutuyo. Nga pa kaangkon sang maayo nga kontrata suno kay Bumbu International Correspondent Ludovico Bakiriza. The third ang nurse sa Montefiore Medical Center sa Bronx, New York. Ang ilang nga target sa pagpatigan sang strike ang ginsuguran kahapon amo ang mahatagan sang maayo nga kontrata patag sini nga sa karon. Wala sang kontrata sa tunga sang ospital akon hospital management kag union. Bangod ini ang nag-expire na sa Disyembre 31, 2022. Bangod sini sila nga mga nurses sa iban pa nga mga hospital staff sang sa karon wala sang trabaho kag sweldo. Ang mga involvado nga ospital nga nakipan sang Mount Sinai Hospital sa Manhattan kag Montefiore Medical Center sa Bronx, ginapakamaayo na lamang ni Bakireza nga siya ang mayara sang second job kag ang union ang naga-offer man sang alternatibo nga trabaho samtang wala pa nakahuman sang agreement sunod diri. Matapos ang expiration sang kontrata sa Disyembre 31, sila nagapanaog man sang 10-day notice para sa kontrata nga natapos na kahapon apang wala gihapon. Nakahuman sang kontrata gani sila ang nagpatigayon na sang strike pathag ni Bakireza nga ang bargaining committee. Ang nagatubang naman sa management apang wala nag-ugyon sa mga terms tubtob sa wala sila ginatubang sang hospital management. Apang bangod sa strike kahapon, liwat naman niya nagpatawag sa meeting ang management kag union kag sa karon ginahulat pa nila kon matigayon nga makahuman sang paborable nga kontrata. Ang strike ang ginmatigayon humalin alas 7 sang aga tubtob alas 7 sang gabi kabahin sa mga demand sa mga ini ang patient safety. Maayo nga working conditions bangod sa karon tuman kadama mga pasyente samtang tuman kanubo ang workforce. Kasubong man ang dugang equipments, update sa supplies, kasubong man ang wage increase bangod sa malala nga inflation. Nagadaming ni nga hindi na magdangat sa buwas ang strike. Kag mahisayra na sang hospital management kag union ang kontrata karon sa gabi. From Mount Sinai and every year, it's a total of 7,000 nurses actually are on strike right now. It's one of the biggest so far, I think, kakatabo sa Amerika. Ang first is ang actually patient safety. Right now, ang working condition is not very good. We've been handling more patients. We don't have any nurses sa unit. It's more patient safety. And then also, working environment. It's not conducive because we have patients nga ara na sa hallway. Another nga issue naman ito mga equipment, tapos mga update sa mga supplies, and at the same time, also salary ng mga nurses nga increase. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bumbu International Correspondent Ludovico Bakiriza III, nurse sa Montefiore Medical Center sa Bronx, New York, USA. Samtang sa Iran, ginpahayag sang United Nations nga ginagamit sang Iran nga armas ang death penalty agod pahugon ang publiko kag supugon ang mga dissents. Kung sa din ginakabig sa UN nga state-sanctioned killings ang pagpatay sa mga protesters nga wala na paidalom sa due process. Santo sa United Nations Human Rights Office sa Geneva, Switzerland, 4 na ang napatay sang Tehran may kangtanan sa halos 4 na kabulan nga demonstrasyon sa pungsod kag mayara pa sang duha ka masunod na nga nakaschedule para sa execution samtang nagdangat naman sa 17 ang gisentensyahan sang kamatayon. Santo sa opisina ni UN Rights Chief Volker Turk, ginagamit nga armas sang Iranian government ang criminal proceedings kag death penalty bilang penalidad sa pagpartisipar sa protesta, kasubon man bilang pamahog sa mga pumuluyo agod mapuhag ang mga dissent nga makabig violasyon sa international human rights law. Nibaluan ng Islamic Republic ang napunaan sang sunod-sunod kag dalagko nga mga pagprotesta humalin sang pagkamatay ni Kurdish Iranian Amini, 22 anyos sa kustodiya sang Morality Police adtong Setyembre 16 matapos kay niyang ginaresto bangod sa ginaligar pagbayular sa istrikto nga dress code sang Iran para sa mga babayi. Kag sa ato na katapusan nga balita international kadto naman kita sa Thailand. Nagapabilin nga unconscious sa ospital si Princess Vajrakitiyaba ang subang nga bata ni King Maha Vajiralongkorn matapos nga ini ang nag-collapse sang mid-December sa statement nga ginpagwa sang Royal House Bureau. Nagapati ang mga doktor sang 44 anyos nga prinsesa nga ini ang nakadevelop sang infeksyon tugas sang Mycoplasma bacteria kag nagasupre sang heart inflammation nga nagresulta sa severe cardiac arrhythmia. Ang prinsesa ang isa ang sa karon ginahatagan sa bulong agud niya ma-restore ang iyang heart, lung kag kidney function samtang maid-id naman niya ginamonitor ang iyang kondisyon. Ang prinsesa ang isa sa 3 ka kabataan sang hari nga mayara sang formal titles. Apang ang 70 anyos nga hari ang wala pa naka-appoint sang iyang royal heir.
Humalin sang ini ang nagpungko sa trono sa 2016, ang prinsesa nagserbi man bilang Thai ambassador to Australia, Slovakia kag Slovenia, kag engaged man sa pagtrabaho kaupod sa United Nations sa pagprotekta sa mga kababainhan. Samtang sa balitang espesyal, kilala sa tag number nga 234684 ang Bartil Gadwit o Limosa Lapunica nga pispis ang naglupad sang 8,435 miles nagikan sa Alaska tubtob sa Australia. Nakuha sang Bartil Gadwit ang Guinness World Record sa longest non-stop migration sa isa ka pispis matapos ini maglupad sa 8,435 miles nga wala sang untat humalin sa Alaska tubtob sa Tasmania, Australia. Ang 11 kaadlaw nga paglupad sang migratory bird nga wala sang pahuway kag pagkaon ang gintrack pinaagi sa satellite. Suno sa Guinness World Record ang distansya nga ginlupad sang pispis ang kaangay sa duha kag tunga nga trip sa London kag New York o kung ginabanta nga 1/3 nga full circumference ng kalibutan. Samtang santo naman sa 5G satellite tag nga na-attach sa likod sini, ang journey sang pispis ang nagsugod sa Oktubre 13 tuig 2022 kag nagpadayon sa 11 kaadlaw kag isa ka oras nga wala sang pahuway. Nalapawan sa nasabit nga Godwit bird ang record nga 217 miles nga ginset sang 2020 sa isa man ka Godwit bird. Kag suno naman sa kaya Eric Wooler of BirdLife Tasmania, nabuhinan ang bugat sang pispis sa padayon sini nga paglupad agaman ukon gabi. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, aprobado na sa Department of Agriculture ang importasyon sa masobra 21,000 katonelada sang red onions kag yellow onions subong nga bulan sang Enero. Yari ang report ni Bombo Macy of Amen. Inanunsya ng Department of Agriculture nga pasado na ang importasyon sang 21,060 metric tons nga red onions kag yellow onions kung sa diin mataas sa gihapon ang presyo sini sa mga tindahan. Pag-aekspektara ng pag-abot sa kapin 17,100 metric tons nga fresh red onions kag 3,960 metric tons nga fresh yellow onions. Paghahatagan ng importers ng tubtob Enero 27 nga deadline para sa imported nga Bombay sa pungsod nga suno sa DA wala na inisang ihatag pa nga extension. Nagdangat sa kapin 700 pesos ang presyo sa kada kilo sa Bombay apang sa nakaligan niya 5 kabulan ini ang nagapresyo lamang sang 120 pesos tubtob 170 pesos sa kada kilo. Samtang suno kay DA Deputy Spokesman Rex Esto Perez, ang imported nga Bombay ang santo naman sa kinanglanon sang tagsa samtang wala pa ang peak harvest sa mga mangunguma nga pag-ekspektaran sa katungaan sa Pebrero tubtob sa Mayo. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ay may baylo nga 54 pesos and 87 centavos. Samtang suno naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ay may baylo nga 41 pesos and 46 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 6 centavos. Ang euro ay may baylo nga 59 pesos and 20 centavos. Ang Saudi Arabia Riyal ay may baylo nga 14 pesos and 68 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. 62 pesos and 10 centavos tubtob 66 pesos and 40 centavos ang presyo sang unleaded. 62 pesos and 80 centavos tubtob 67 pesos and 45 centavos ang presyo sang premium. Kag 61 pesos and 35 centavos tubtob 69 pesos and 75 centavos naman ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo ini si Bombo Macy of Amen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa traman nga balita sa Hinampang, sa Webes na mahibaluan sang Philippine Women's National Football Team ang una sini nga opponent para sa first round sang 2024 Paris Olympics qualifying matches. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. May baluan na sa Philippine Women's National Football Team ang una sining opponent para sa the first round sa 2024 Paris Olympics qualifying sa mag-abot nga Huwebes. Pagaywaton ang official draw sa AFC House sa Kuala Lumpur, Malaysia kung sa diin pagapartisiparan ini sang 26 ka mga teams. Pagatungaon ang team sa 7 ka grupo apang ang era lamang sa top ang mag-abanse sa next round kung sa diin mangin kaupod sang mga ini ang 5 highest seeded teams sa Democratic People's Republic of Korea, Japan, Australia, China, People's Republic kag Korea Republic. Ang grupo sa first round draw ang nagikan sa latest FIFA Women's World Ranking nga gin-release sang Disyembre 9 tuig 2022. Samtang ang participants naman ang wala nalakip sa ranking ang nalista bilang non-ranked teams. Nagdagat tubtob sa second round ang Pilipinas sa qualifying sa Tokyo 2020 Olympics matapos mapia de batok sa Chinese
Taipei. Samtang 4 ka mga football coaches naman ang ginban sa National Women's Soccer League nga hindi na makabalik sa football career matapos ang 14 ka bulan nga investigasyon angon sa harassment kag sexual abuse sa mga coaches sa mga babayi nga players. Kagamuyan to mabalita sa Batag sang Hinampang. Ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Kag sa balita sa entertainment, naghatag sang sweet message ang aktres nga si Ann Curtis sa iyabana nga si Erwan Yusuf, kadungan sang kadlawan sini yari ang chika ni Bombo Carla May Defensor. Aktres nga si Ann Curtis ang pagpalangga kag appreciation sini sa bana nga si Erwan Yusuf. Kung sa diin ginkilala sini ang bana bilang rock sang ila pamilya. Gingreet sa aktres ang bana sa birthday sini kahapon sa mga pictures nga ginpost sini sa social media. Makitaan sa mga gin-upload nga photos sa aktres ang mga pictures sini kaupod ang bana kag ang bata nila nga si Dalia sa Bay of Fire sa Australia. Santo sa post ni Curtis, iyaging butang sa caption nga, "To the rock of our little family, happy birthday, Erwan. You rock our world and rule our hearts. Love you forever." Amuman nga naghatag sang greetings ang TV host nga si Luis Manzano kag celebrity stylist Liz Uy. Ginkasal ang couple sa tuig 2017 kag ila gin-welcome si Dalia sa tuig 2020 samtang yara sa Australia. Madamo sa karon sang travel activities ang pamilya, lakip na diri ang first family trip nila sa Disneyland Tokyo sang Oktubre sa nakaligad nga tuig, kag ila naman gintapos ang tuig 2022 sa Cradle Mountain sa Australia. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabumbo ang kabugisan natin niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 11 sa bulan ng Enero. Sining ito 2023. Kag karon standby na kita sa masunod naman nga programa ang Bombo Report 2nd Edition. Upod kay Bombo Erlin Bayonita sa katapusan. Kami na inyo nang intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zalde Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Samtang sa naman niya, Bombo News Analysis ang madalas ang aton maukod niya tagpalamati pagbasahon ni Bombo Daniel Leccionas may tigulo, Ghost Employees. Kung matuod ang ginpagwa nga informasyon, sang aton mayor nga lang doon, kapin sa 900 ka mga job order casual sa syudad, ang mga ghost employees sang administrasyon nga nagligad. Samo sini kadamuon, hindi man hamak nga milyon ang ginpagwa nga pundo naton agod sa sweldo sila makabaton. Kung aton pagasumahon sa isa ka tuig nga sweldo nga ila ginbaton, ginpagwa nga kwarta sang kaban naton masubra man sa isa ka gatos ka milyon. Ila mga ngalan yara sa listahan kag matudto dinhi nga mga katawhan ugaling sang ginusisa kun diin nga departamento ginpahamtang. Wala sang may makatumod kay sila ang kaangay sang ghost gid lamang. Halin pa man sang una, uso na ang ghosting. Mga trabahante sang gobyerno nga ang trabaho naga-waiting. Sang pizza sa bulan nga ginarelease ang sweldo, kay dira lang kag makita mo ang ila nga anino. Kanugon sa dako nga pundo, makadto pa kuntani ini sa mga maayo nga proyekto, mga katawhan magkabenepisyo, hindi kaya ang pilalang nga ginpaboran sa mga politiko. Ang ini nga panguna-una pananaw na ginpadala ni Arman Javier sa Barangay Alihis, Bacolod City. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o CDC, ang HIV o Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iya lawas samtang buhay.
mabuhi. Apang kung mayara sang nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod. Ang vitamin D, mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kontyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality. Sa nabilinanta sa ngala sa Shuttle Saga. Welcome diri sa pagapangalagad sang Bomba Report sa Condition nadlaw sang Miyerkules sa Petsa 11 sa bulan sang Enero sa mga tig 2023. Ikaduhang adlaw sang Miyerkules sa unang bulan sa mga year 2023. Sa mga aga manginakaupo ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupuntahan kita asala sa 7 nga takna sa mga aga sa tulong sa inyo sang dugang mga balita lokal. Sa buong maulan no nasa gyapon ang ato na suning tiempo diri sa maya syudad sang Bacolod dali na man kahapon kagasabang man sa Bugos sang probinsya sang Negros Occidental dala ini sa gyapon sang low pressure area ngayara sa nasidlangan sang Surigao del Sur nga nagaapekto sa maya pinakabahin sang Visayas subong nga Miyerkules. Siya ang nasiplatan 295 kilometros sa nasidlangan sang hinatuan na Surigao del Sur alas 3 kainas sang kagahon. So mabasa ang ato na sining palibot sa mga motorista magalong-along agid kaya kananlog sang dalan because subong ang Miyerkules sang Bicol Region, Visayas kag subong man Mindanao ang mag-eksperyensya sa magalumon nga kawaan nga mayara sang lapta-lapta nga pagatopa sang ulan na dala ini sang low pressure area. And subang man shear line nga mayara sang posibilidad nga magaluntad ang mga pagbaha kag subang man landslide. Sa Philippine Standard Time 9 minutos sang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Ang ato na sining mga otoridad Banwa dira sa may syudad sang Sipalay ang nag-confirm nga sa scuba diver ang napatay matapos nga nagpatigayon nag-scuba diving dira sa may nasambit ang syudad. At the same time, partially burned ang isa ka karinderya diri sa may barangay Sumaga, syudad sang Bacolod matapos nga nasunog kahapon. I-check nato ng dugang detalye with Bombo Cherry Grace Antilian nagikan sa Bombo Patrol. Bombo Cherry sa report. Kamin. Yes, Bombo Erlin, 57 anyos nga lalaki patay matapos ini malumos matapos nga scuba diving sa barangay 4 sa syudad sang Sipalay sa may Easy Diving Resort Bombo Erlin. So ang biktima kilala nga si Henry Aguilion, 57 anyos, residente sa Banwa sang Himamaylan diri sa Negros Occidental. So base sa informasyon o sa investigasyon na Bombo Erlin, ining biktima kaupod sang 4 ka Philippine Life Saving Society o kana PLS nga nag-conduct sa scuba diving activity sa nasambit nga lugar na samtang nag-dive ining biktima Bombo Erlin nag-ipit ang iyang tiil. So ako na-stuck ini siya sa may coral reef. Ti gini nga gaw pa ni siya revive Bombo Erlin. Ti apa nga pag-abot sa City Health Office didto na siya Bombo Erlin ako sa Sipalay City Health Office didto na siya gindeklarar nga dead on arrival Bombo Erlin. So amo na bala ka delikado mag-scuba diving Bombo Erlin kapin pa nga wala mo na piaran nga ang mga nakapalibot sa imo ti ari ang biktima yan na ipit ya sa coral reef amo na ang katingin na tunaan sang iya pagkalumos kag pagkadula sang iya kabuhi Bombo Erlin. Okay.
Samtang Bombo Erlien, sunog sa isa ka karinderya sa barangay Sumag, partially damaged. Ang ining sunog nagluntad kagabi Bombo Erlien sa may El Carol, San Juan El Carol Street, barangay Sumag, diri sa syudad sang Bacolod. So wala pa nahibaluan sa BFP ako na Bureau of Fire Protection kung ano gid ang gintunaan o kung ginsuguran sang sunog Bombo Erlien. So ang estimated damages sa pagsunog is 1,000 pesos Bombo Erlien. Ti maayo lang gid nga wala na naglapta o kung nagdako pa ini ang sunog, kaya sa first alarm pa lang patay na ini nga sunog, kag ginadali man nagpalapit o kung nagkadto ang Bureau of Fire Protection para mapalong ini nga sunog Bombo Erlien nga nagluntad sa may barangay Sumag. Din ko na nagali ng kalayo. So Bombo Erlien, nagdalin ini ang kalayo sa may mismo sa may karinderya ti mo pa na padayon nga investigasyon sa aton nga Bureau of Fire Protection Bombo Erlien. So ang ini nga tag-iya gali isang eteri Bombo Erlien ginkilala nga si Dennis Arbis. To baliga rental lang ni siya bala Bombo Erlien daw na merchant daw naka may pwesto, taga pwesto nga ginapanagiyahan ni Milita Medena Bombo Erlien. Ti maayo man nga wala may na injure sa ining insidente Bombo Erlien. Oo, kung nagkaisa bala mga nagtelepon na bala nga mga mantika bala Bombo Che. Amo na dapat sa kitchen na ginasunod na siya pati sa stove mo bala. Delikado na siya mo. Yes, sakto gid Bombo Erlien, especially bala nga nagakarinderya ka, ti syempre siguraduhon gid ang imo nga kusina o kung ang ginalutuan, kaya amo gina ang pinakadelikado nga part, kag syempre amo gina ang pinakadasig anhan sang tunaan sang kalayo, especially nga bang wala pa bala mayo na abantayan ang ini nga kusina o kung ang ginalutuan Bombo Erlien. May lagani kagabi ka nag-ulan-ulan. Gani Bombo Erlien, maayo lang gid nga ang tiyempo ga ulan-ulan ti makabuli gid nga hindi magdako gid ang kalayo Bombo Erlien. Oo. Kaya kung may ulan, at least bisan madugadugayan na padara ang pag-response sa mga bombero, hindi gid bala mo nakainit kay gato pa ang ulan mo. Yes, kagabugnaw gid ang tiyempo subong ti hindi siya madastig-dasig gid alalap ang pagkalayo Bombo Erlien, especially nga may utupad pa ini nga mga rental man bala o mga rental space Bombo Erlien. Sige, amo naman sigalong gid no, kay siling nila gani makawatan ka lang 15 ka beses. Hindi ka lang masunugan. Yes, at sakto gid Bombo Erlien, ang kawat yati may mabilin pa sa imo nga gamit, pero kung ang sunog ya abo na lang gid siya mabilin sa imo Bombo Erlien, kapin pa nga maurot gid bi ang isa ka property ti wala ka gid siya may mabalikan sa lugar. By the way, may nagawatalithi subong no? Yes, Bombo Erlien, nagapulo pa na lithi subong sa gihapon ti wala gid nakalili ako nakatamwa si Haring Adlaw subong sa kalangitan, especially diri sa syudad sa Bacolod Bombo Erlien. Balik naman na siya dugay-dugay nga daw kadamol bala sang ulan. Yes, gani Bombo Erlien, nagabinabayi aton nga ulan subong mabubo, tapos dugay-dugay mauntat naman, tapos dugay-dugay buo-buo na naman ti subong nga ari di Bombo Erlien may madipis nga paggulugalom Japon sa kalangitan. Sige, Bombo Che, salamat gid. Bombo Erlien, na report gikan sa patrol, ini si Bombo Che Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Che Grace Santillan na mga pila na kaadlaw ang ini mga pag-ulan-ulan ato na sa naging eksperyensya Banwa. Pero wala man na sang weather disturbance kung wala man na sang bagyo, kita nga apektado sa low pressure area. May nagpamanggot kay na kung may klase diri sa Bacolod mayara gid. Basta wala sang storm signal, wala sang bagyo, wala sang storm signal, mayara gid na ya sang klase bisan madambol pa nga ulan unless meron sang deklarasyon ng ato sining alkalde kaya ti sa ilang otoridad nga mag-suspenda sang klase kung kinahanglan na gid man at the same time parayon man wala man sang paguntata sang biyahe sa mga barko nga nagalayag Bacolod Iloilo vice versa.
Dos minutos sa nabinin, nantas ang alas 7 sa aga, standby kamo, magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Bombo Radyo Bacolod. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Umaga Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ito ay araw ng Miyerkules, Enero 11, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong posibleng cyber attacks kabilang sa iniimbestigahan ngayon ng probe team kaugnay pa rin sa nangyaring technical glitch dito pa rin sa Ninoy Aquino International Airport. Si Transportation Secretary Jaime Bautista ikinukonsiderang isa sa ilalim na rin sa leave of absence ang ilang opisyal ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang Department of Agriculture naman magpupulong sa Biyernes para pag-usapan ang isyu ng onion cartel. Simple namang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa pagbili ng sibuyas para ibenta sa Kadiwa sites. Welcome una sa Department of Agriculture. At ilang bansa naman nakaugnayan na ng Department of Migrant Workers para sa planong pagdagdag ng deployment ng mga overseas Filipino workers ngayong taon. Ang ahensya ng pamahalaan nakatakdang magpulong ngayong linggo para pag-usapan naman itong kaso ng mga overseas Filipino workers na nasa death row doon sa ibang bansa. At ang Department of Information and Communications Technology nagbabala sa publiko patungkol sa scammer at pagnanakaw ng rehistradong SIM card. Samantala po, 100% ng mga pulis dito pa rin sa Police Regional Office sa Cordillera, itong third level officials nakapagsumiti na raw ng courtesy resignation kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At sa ating international news, ang Amerika sisimulan na ang pagsasanay sa mga sundalo ng Ukraine sa paggamit ng Patriot missile system. At sa ating pong sports, balitang Philippine Olympic Committee at tiwalang makakapaglaro si Justin Brownlee sa Southeast Asian Games doon po sa Cambodia. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Katakda raw magpulong ang Department of Agriculture o DA sa Biyernes para pag-usapan pa rin ang issue ng umano'y pagmamanipula sa presyo ng sibuyas sa bansa ng sinasabing onion cartel. Una nang sinabi po ni Senator Cynthia Villar na kanila nang naimbestigahan noong taong 2013 ang issue ng operasyon ng onion cartel dito sa Pilipinas.
dahil umano dito ay lumikha ito ng artificial demand para mamanipula itong presyo ng sibuyas. Kasunod dito, sinabi naman po ni Department of Agriculture spokesperson Rex Estoperez na hinimok nito si Assistant Secretary for Enforcement and Regulation James Layug na silipin na rin ang posibilidad na pagkakaroon ng leak sa pagitan ng mas mataas na bidder para sa lokal na onion o itong local onion supply at ang mga consignee ng mga smuggled onions. Maliban ito, tinitignan din umano nila ang operasyon ng onion online sellers. Sa ibang statement nga ay nakakumpiska na raw ang Department of Agriculture ng 78.9 million pesos na halaga ng illegal na imported agricultural products. Nasapat po ang mga ito mula Disyembre noong nakaraang taon hanggang Enero ngayong pong buwan. Sa isinagawang operasyon noong Enero 5 ay nakumpiska ng mga otoridad itong 2.2 million pesos na halaga naman ng fresh carrots dito sa Asterzen Incorporated. Dito yung nakuha yung mga container. Wala manong nakikitang problema ang Department of Agriculture sa posibleng imbestigasyon ng Ombudsman sa pagbili ng ahensya at ng Food Terminal Incorporated ng mataas na presyo ng sibuyas para ibenta sa mga kadiwa sites. Una rito, sinabi ng Ombudsman na nais nilang ibisigahan ang procurement process ng Department of Agriculture at Food Terminal Incorporated dahil sinasabing binili ang naturang mga sibuyas ng 537 pesos kada kilo at ibinebenta lamang ng 170 pesos kada kilo sa kadiwa sites. Sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary Rex Estoperez na bukas daw ang departamento sa anumang investigasyon dahil sumunod naman ang mga ito sa tamang procurement measures. Ipinaliwanag pa ni Estoperez na kapag gagamit ng pondo ng gobyerno ay kailangan daw sumunod sa regulasyon. Kailangan daw itong sundin kundi ay magiging subject sila ng Commission on Audit. Sinabi nitong maging si Assistant Secretary Christine Evangelista ay nagpahayag din ng pagiging bukas nito sa anumang investigasyon para matukoy ang totoong sitwasyon sa ground. Narito, pakinggan natin si Department of Agriculture spokesperson Rex Estoperez. Welcome naman yung mga ganyang mga activities kasi they have the authority to do that. Ito yung pinapatingnan yung the 140 million na dinownload sa FTI tapos binili ng sibuyas and allegedly binili ng 537 unsold to kadiwa ng 107. Sigurista ang mga nanay, kaya for their anak, game sila sa mga tulong ng Health Plus, Proper Diet, and Exercise. Ang chair for Tangkad Sagad ay may CGF, taurine, and lysine. Ang CGF ay tulong yan sa height, taurine tulong sa eyesight, at lysine tulong sa katawan. May chair for drops naman for babies, syrup for kids at PGM for teens. Cherifer, Tangkad Sagad. Available yan sa lahat ng leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala ang Cherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa iba pang mainit na balita, itong posibleng cyber attacks kabilang daw sa iniimbestigahan ngayon ng probe team kaugnay sa nangyaring technical glitch dito pa rin sa Ninoy Aquino International Airport. Ang Transportation Secretary naman na si Jaime Bautista sinasabing ikinukonsiderang isa ilalim na raw sa leave of absence ang ilang opisyal ng Civil Aviation Authority of the Philippines. At ma-report si Bombo Annalise Soberano. Hindi lamang sa aspetong teknikal nakatutok ang investigasyon ng mga probe team hinggil sa nangyaring technical glitch sa Ninoy Aquino International Airport noong New Year's Day. Kabilang sa iniimbestigahan ng mga investigador ang posibleng cyber attacks. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Manuel Antonio Tamayo, kasama sa nag-iimbestiga ngayon ang mga tauhan ng National Security Advisor, National Intelligence Coordinating
Agency o NICA, the Defense Department at Department of Information and Communication Technology. Aminado si Tamayo na may epekto sa national security sakaling nagkaroon ng partisipasyon itong cyber attacks sa nangyaring technical glitch. Gayunpaman, hindi nila masabi kung nagkaroon na ng cyber attacks. Sa ngayon kasi, batay sa inisyal na investigasyon, technical ang sanhi sa pagkawala ng kuryente dahilan na nagkaroon ng technical glitch. Bumili na rin ang Civil Aviation Authority of the Philippines ng dalawang bagong uninterruptible power supply o UPS para hindi na maulit pa ang insidente. Pakinggan natin ang interpelasyon ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, kina Manila International Airport Authority Director General Manuel Antonio Tamayo at Transportation Secretary Jaime Bautista sa isinagawang pagdinig kahapon ng Kamara. Is that we had NSA come to us, including NICA and then the National Defense. They all came to CAAP to find out what happened and to do a fact-finding mission as far as this is concerned. So definitely po, they are involved. Yung national security natin and even defense. And we also had the Secretary of the ICT come to CAAP on January 3. We had this big meeting with them and they had a look at the facilities. They were able to see everything from the circuit breakers, the VSAT to the power stations. And as a result of this, the ICT provided support as far as determining whether cyber security occurred. There was cyber attacks occurred. Yes, Mr. Chair, I would like to know the timestamp of the coordination. Anong oras po dumating ang mga NSA? You're saying ang NSA, NICA, DND nandun at the ICT. If I may, Mr. Chair, January 3, they were with us at 8 o'clock in the morning. January 3, 8 o'clock? Yes. Yes, sir. So what were the security measures taken? In January 2, I met them at NICA. And as a result of the NICA meeting, it was agreed that this high-level meeting will occur in CAAP as soon as possible, which happened the following day. January 3. January 3. So, Mr. Chair, what were the measures taken? Ano po yung mga immediate na ginawa after nun? You're saying yung DICT ay chinek nila yung cybersecurity, tapos yung the rest po. The investigation is still ongoing, ma'am. And the ICT is still involved as far as the investigation is concerned. So tuloy-tuloy po ito. Hindi pa ho na natatapos yung investigation ng other agencies. So wala pa, tuloy-tuloy pa yung coordination with yes, all that's the right. That's correct. Were there any urgent instructions from the chief executive, from President Marcos? Meron po ba nung mula January 1? Kasi January 3 nyo na yung sinabi ninyo na when the outage happened, ano po yung kagyat na instruksyon ng Pangulo kaugnay ng insidente? Mr. Chair, can I respond to the question? Yes, Mr. Secretary, you can answer. Thank you po, Your Honor. Ang instruction po ng Presidente when I reported to him the incident is ang sinabi niya ay pilitin nating maayos kaagad, itong problema natin, itong technical problem, and ang sabi niya ay see to it na yung mga pasahero na maapektuhan ay matulungan, we should really take good care of the affected passengers, and from time to time po ay bigyan din siya ng Yan ang naging pahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista at ni NIA Director General Manuel Antonio sa interpelasyon ni Representative Arlene Brosas. Samantala, nangako naman si Bautista na ikokonsiderar na isailalim sa leave of absence ang ilang opisyal ng Civil Aviation Authority of the Philippines kasama si Director General Tamayo. Kasunod ito ng apela ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na lubiban muna ang mga
opisyal na may kinalaman sa operasyon at pamamahala, partikular sa pumalyang Air Traffic Management System. Ito anya ay upang masiguro na hindi maimpluwensyahan ang isinagawang investigasyon sa naturang insidente. Sa kasalukuyan kasi, ongoing pa rin ang fact-finding investigation ng Civil Aviation Authority of the Philippines kaugnay sa nangyaring tripping o overloading ng circuit breaker dahilan upang huminto ang sistema. Samantala, handa naman si Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Tamayo na mag-leave of absence sakaling may pagdududa ang investigating team kaugnay sa Air Traffic Management System glitch. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa mga sandaling ito, makakasama na po natin itong ating correspondent, Bombo International News Correspondent sa Los Angeles, California na si Bombo June Villanueva. Magandang umaga, Bombo June. Live na tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Bombo June. Magandang umaga sa ating mga kababayan dyan sa bansang Pilipinas. Sa ngayon ay nandito ngayon tayo sa Los Angeles, California, kung saan sa likod natin, kung napapansin ninyo, ay yung lake dito sa may bandang Los Angeles sa California. At dito nga ay napakalakas yung hangin ngayon na ating nararamdaman dito. At medyo tumila ng konti yung pag-ulan. Kaya lang yung lakas ng hangin naman ay talagang napakatindi. Dito ay umaabot na sa 16 yung namatay dahil sa bagyo. Nito ay pagbaha at malakas na mga pag-ulan. Dahil sa malakas na ulan at hangin, 2 katawang namatay sa may bandang Tulare, partikular sa may 99, kung saan ay bumangga ang kanilang sinasakyan sa isang puno sa may freeway, mismo. At yung puno kasi na ito ay tinamaan ng kidlat. Pagkatapos sila ay nabagsakan din dito. At aabot naman sa 34 million daw ang posibleng maapektuhan pa ng pagbaha at mudslides dito sa may Los Angeles, California, sa may San Diego at sa northern and southern part ng California. Ayon naman kay California Governor Gavin Newsom, lubhang nakakapaminsala ngayon ang dulot ng malalakas na mga pag-ulan at mga wildfire or tulad ng mga wildfire dito sa California. Anya aabot na rin sa 1 bilyon ang pinsala dulot ng matinding pag-ulan at ng bagyo nitong kapapasok lamang na Enero ng taong 2023. Ayon naman kay Adam Smith, climatologist, disaster expert ng National Oceanic and Atmospheric Administration, 18 climate disaster na ang nangyari noong 2022 at aabot lang sa 1 billion yung mga pinsala. Pero ngayon pa lang, 2023, January ay abot na sa 1 billion ang naturang pinsala at posibleng madagdagan pa ng dahil nga sa mga paminsala na mga pag-ulan at mga bagyo dito sa California area. Idineklara na ni US President Joe Biden ang state of emergency kahapon sa 17 counties dito sa California dahil sa naturang bagyo. Kinabibilangan dito yung mga iba't ibang mga counties tulad ng Obispo County, Santa Barbara at iba pang mga lugar ng southern at northern area. Nakarecord din ng 120 na mga outages, mga brownout, blackout na dahil sa pagkawala ng kuryente dito dahil sa napakatinding lakas ng hangin. Sa may Southern California, nagkaroon din ng evacuation order na ang Ventura County at ng Santa Barbara. At doon sa may mga freeway ay nagsara din ang Freeway 5, Freeway 126 at iba pang mga freeway dito na dahil nga sa mga kalsada na mga ito ay mga flooded at nagkakaroon din ng mga vehicular accident nang dahil sa basang kalsada at nagkakaroon ng tinatawag na hydroponics
pag ikaw nagpapatakbo ng sasakyan doon sa may freeway at medyo makapal yung baha doon, ay hindi mo makontrol yung sasakyan mo dadaan sa bahaging yan at posibleng magkaroon ng crash o kaya naman ay magkaroon ng tinatawag na hydroponics effect. Sa may Central California, sa may Central Coast, ay nagkaroon din ng flooding doon. 5 bata naman ang tinangay ng tubig habang sila ay papasok doon sa kanilang paaralan. Buti na lang nagkaroon din ng rescue operation at na-rescue din ang mga batang ito at tumagal yung rescue operation siguro mga 6 na oras naman ito. Sa may Sacramento Valley ay flooded din ng naturang area na yan, yung mga tao na na-stuck doon sa kanilang loob ng sasakyan at pagkatapos hindi makalabas, ito yung mga pinagkabalahan ng mga rescue operation kagabi dito sa may Sacramento area. Sa may San Francisco Bay Area ay talagang matindi yung ulan na naranasan doon. Aabot ng kapal na 5 inches yung rainfall doon sa loob ng 24 hours, kung kaya ay nagkaroon ng matinding pagbaha sa naturang area na yan. Yan muna ang ating maulat dito sa may... Yes, Bombo Jun. Yung kinaroroonan mo ngayon, saan banda yan na Bombo Jun? At may flooding ba dyan sa iyong likuran na Bombo Jun? At anong oras pala dyan ngayon, Bombo Jun? Dito ngayon, ang oras ay alas 3:19. Ang oras natin ngayon dito, Bombo Gerald. At kung makikita mo dito sa may bandang likuran ko, yung isang part dito ng river ito, kung saan ay talagang napakatindi yung river yan. Pero tingnan mo, parang alon ng dagat yung makikita mo doon sa may bandang gilid. Dahil nga sa matinding lakas ng hangin, nararamdaman natin dito sa area na ito, Bombo Gerald. Kaya marami yung mga nagkaroon din ng dito, nabaha ang kanilang bahay at halos hindi sila makalabas sa kanilang bahay nandahal sa flood. Yung mga kalsada na dito, nagkaroon ng flood din at pagkatapos yung mga sasakyan ay na-flood din. Pagkatapos na-flood yung mga tao doon sa loob ng sasakyan na Bombo Gerald. Bago yung katanungan ni Bombo Jane, matanong lang kita, kapag normal days na walang pagbaha, pag-apaw ng ilog, gaano lang kababa yung water level dyan, Bombo June? Well, mababa lang dito, Bombo June, at dahil nga doon sa may water level ay tumaas na dahil sa doon sa mga bundok na nakikita mo doon sa may bandang likuran ko mismo, sa mga bundok na mga yan, ay puno din ng ice yung mga yan. May mga ice doon sa may bandang taas yan. At pagkatapos nauna na yung mga yellow doon, pagkatapos ay umagos dito pababa at nadagdagan nga yung volume ng mga river dito sa mga areas na ito, Bombo Gerald. Okay, si Bombo Jane, may katanungan din na Bombo June. Bombo Jane, go ahead. Bombo June, nabanggit mo kanina na may 16 na ang namatay dahil sa matinding pagbaha dyan sa California. Sa nasabing bilang, wala namang Pinoy overseas Filipino workers, tsaka missing. Yung latest na information natin mula sa embahada ng Pilipinas dito sa may bandang Los Angeles ay wala naman tayong mga nakuha pa ng mga report doon. At kung sakasakali na merong mga naapektuhan ng mga kababayan nating mga Pilipino rito, ay magkakaroon sila ng operation, parang operation tulong sa mga kababayan po natin, para sa ganoon ay matulungan naman ang ating mga Pinoy dito. Okay. Bombo June, sinasabi na 90% ng Californians ang apektado talaga ng pagbaha. So, kumusta naman ang assistance dyan ng government? Ano ang tulong na ibinibigay sa kanila? Kung assistance ang pinag-uusapan na Bombo Jane, ay yung mga houses kasi dito ay covered yan ng mga insurance, naka-insured lahat yung mga yan. Halimbawa, nagkaroon ng sunog, nagkaroon ng mga pagbaha, ay kasama yan dun sa mga insurance na kanilang in-applyan.
Bukod lang dyan, ay meron ding ibibigay ang mga local government, na pamahalaan, yung mga counties, mga cities dito, yung mga mayor, para ganoon ay tulungan din itong mga Americans na affected ng mga pagbaha na mga ito. Pwede rin silang mag-apply ng kanilang mga loan kung sakali dahil nagkaroon nga ng state of emergency declaration na itong si President Biden. At mas madali na lang yung pag-release ng pondo o kaya naman loan doon sa mga nangangailangan. Okay, Bombo Jun, siguro last na lang, kumusta yung mga Pinoy community dyan, yung mga Pinoy dyan sa naturang estado itong California, at siguro yung inyong mensahe sa mga kababayan natin dito, lalong na yung mga kamag-anak nyo dito, siyempre nag-aalala. Bombo Jun, go ahead. Well, doon sa mga kababayan nating mga Pinoy naman dito ay okay naman sila. Alam mo, ang Pilipino, daling sa Pilipinas, talagang sanay na sila dito sa mga bagyo dahil sa bansang Pilipinas, sa atin ay talagang almost more than 20 a year yung nararamdaman natin, nararanasin natin ng mga bagyo. Kaya pagdating dito sa bansang Amerika, bihira lang na magkaroon ng bagyo dito, lalong-lalo na dito sa California, bihira lang, kaya rating ready yung mga kababayan po natin ng mga Pilipino dito. Kaya yung sa mga kababayan natin dyan sa bansa Pilipinas, huwag kayong mag-alala sa mga kababayan ninyo, kamag-anak ninyo dito sa bansang Amerika, particular dito sa may Los Angeles, California, dahil okay naman kami dito. Ito ay mga pag-ulan lang na normal na nagaganap. At hindi naman gaanong kalakas itong bagyo naman ito na dumaan dito sa may area ng Los Angeles sa Bombo, Gerald. Okay, with that, maraming salamat sa oras na ibinigay mo dito sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo International News Correspondent June Villanueva mula dyan sa Los Angeles sa California. Yan muna ang ating update mula dito sa may Los Angeles sa California para sa Bombo Network News. June Villanueva, Basta Radio, Bombo. Sa ating pagpapatuloy, nakikipag-ugnayan na raw ang Department of Migrant Workers sa ilang bansa para sa pagdaragdag ng deployment ng mga overseas Filipino workers sa ibayong dagat. Ayon pa kay Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople, sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na sila sa Minister of Labor and Welfare ng Hong Kong na si Minister Chris Son para sa posibilidad ng exploratory talks para sa deployment ng mga Filipino caregivers sa Hong Kong. Anyan sa buwan ng Hulyo hanggang Nobyembre noong nakarang taon ay nasa 486,673 lang ang na-deploy sa ibayong dagat. Para naman sa land-based, nasa 352,911 at sea-based 219,869. Pero mayroon naman daw magandang balita dahil mayroon pa rin mga bansang nais kubuha ng mga Pinoy workers. Sinabi ni Ople na mayroon pa raw na kabinbi na imbitasyon para sa bilateral labor talks sa Romania, Hungary at Portugal. Patuloy naman umanong minomonitor ng Department of Migrant Workers ang Myanmar, Cambodia dahil sa issue ng online illegal recruitment at trafficking. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang Department of Migrant Workers sa Department of Justice para yan sa illegal recruitment at human trafficking cases. Iginit pa ni Ople na kailangan ng Department of Migrant Workers na mapunan ang nasa 1,000 bakanting posisyon. Samantala po, nakatakda raw magpulong naman ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Enero 13 para pag-usapan itong issue pa rin ng mga overseas Filipino workers na nasa death row. Sinabi po ni Department of Migrant Workers Secretary Toots Ople na makikipagkita ito kay Executive Secretary Lucas Bersamin, maging kay Labor Secretary Bienvenido Benny Loguesma at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa Biyernes para pag-usapan ang naturang issue. Sa ngayon, nasa 65 po itong overseas Philippine workers na nasa death row base sa data na naibahagi ng Department of Migrant Workers sa budget hearing noong nakaraang taon. Posibleng hindi naman muna pag-usapan ang issue ng executive clemency para sa overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso dahil na rin nabanggit na raw ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang state visit sa Indonesia noong buwan ng Setyembre.
Kung maalala po, si Veloso ay nakakulong sa Indonesia noong pang taong 2010 nang nahulihan ito ng 2.6 kilograms ng heroin sa kanyang suitcase doon po sa Yogyakarta Airport sa Indonesia. Ay buwan matapos maaresto si Veloso ay nahatulan ito ng parusang death penalty. Dahil ito umapela noon si Manalo sa kanyang Indonesian counterpart na si Foreign Minister Retno Marsudi para sa executive clemency para pa rin kay Veloso. Samantala, dagdag na slot ng Transport Network Vehicle Service kasagutan sa kakulangan ng public transportation sa Metro Manila. May pag-ulat si Bombo Juvino Galang. Umaasa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na maiibsan na ang problema ng kakulangan sa mga pampaserong sakyan matapos na buksan nila ang mahigit na 4,000 slots para sa mga bagong Transport Network Vehicle Service o TNVS. Ayon kay LTFRB Technical Division Head Joel Bulano na mayroong kabuang 4,443 ang slot na binuksan para sa mga TNVS para maibsan ang problema sa kakulangan ng pampaserong sasakyan dito sa Metro Manila. Tiniyak nito na magiging mahigpit ang kanilang pagsasala sa mga requirements na kailangan. PNC, mga 30 units ang na-register nila for evaluation and assessment of fee. But just the same, gusto lang namin ipaalam na bawat PNC natin o yung Transport Network Company ay allocated po, they're allowed to file at least 100 units per day, accredited po ng LTFRB na PNCs. Meron po tayong 5. Pwede po silang pumunta sa 5 ito para po magpa-enroll at magpa-accredit bago sila makapag-file ng application sa LTFRB. Per day, meron silang allowed sila na mag-file ng 100, then kung less than, okay lang. Kung the following day ulit, they're also allowed for 100. Kung ilan mo pa ipa-file nila, basta ang maximum nila for the days. Inikaya nila ang mga interesado na drivers na dapat magpa-accredit muna sa mga TNVS company para sila na ang magpapasa ng dokumento sa kanilang opisina. Medyo binago ng board yung proseso. Yan ang inuna po ng resolution, doon sa nakalagay sa resolution, yung pong mga interested na applicant, kailangan po muna sila magpa-accredit sa PNC bago sila pumunta sa LTFRB. Pero ang kailangan, pag na-accredit sila sa PNC, si PNC na po ang mag-assist sa kanila, share ng documents at pag-file ng application sa LTFRB para hindi na sila pupunta sa LTFRB. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Dunkin BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin? Boss step naman! Dunkin BTN! It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN. Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Dale, tayo na? Sa Dunkin! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Humingi parang dagdag na panahon ang gobyerno ng Saudi Arabia para maiproseso itong hindi nabayarang sahod ng mga overseas Filipino workers. Ayon po kay Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople na isinasapinal na raw ng Saudi officials ang mga dokumento. Inaayos na rin nila ang mga itinerary para sa pagbiyahe ni Ople sa Saudi Arabia at makaharap pa ang mga tamang opisyal.
magugunitang noong Nobyembre ay nangako ang Saudi government na kanilang babayaran ang hindi naibigay po na sahod ng nasa 10,000 overseas Filipino workers na umuwi na dito sa Pilipinas. Karamihan sa mga dito ay mula sa construction companies na nagsara noong 2015 at 2016. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Justice ni pagpatuloy ang pagpapalaya sa mga bilanggo na kwalipikado para sa parol. Layo nito ay upang mabawasan ang mga pasilidad ng kulungan sa bansa. Inilabas ni Marcos ang direktiba sa pulo ng gabinete sa Malacanang. Ito ang pinakauna para sa taong ito na pagpupulong. Base pa sa naging karanasan nito bilang gobernador ng Ilocos Norte, binanggit ni Marcos na karamihan sa mga bilanggo ay nakakulong dahil hindi nila kayang bayaran ang serbisyo ng mahuhusay na abogado. Sinuportahan din ni Marcos ang plano ng kagawaran na ilipat ang mga hardened criminals sa isang Alcatraz-type prison na hiwalay sila sa pangkalahatang populasyon at itinigil ang kalamang kriminal na aktibidad dahil nagawa pa rin nilang magdirikta ng mga kriminal na operasyon habang nasa likod ng mga bar. Ang Alcatraz ay isang dating maximum security prison na matatagpuan sa Alcatraz Island sa San Francisco Bay. Binigyan din niya ang pangailangan para din sa paglipat ng mga bilanggo sa mga special facilities na binanggit ang talamak na katiwalian sa Bureau of Corrections. Tinitingnan ng Department of Justice ang 3 facilities ng bilangguan sa Occidental Mindoro, Leyte at Zamboanga City kung saan maaring magkahiwalay na makulong ang mga convict ng heinous crime. Pasasalamat gayon itong mga petitioners ng Joint Marine Seismic Undertaking sa pagitan po ng mga kumpanya ng langis mula Pilipinas, Vietnam at China. Ito ay kasunod na rin ang pagdedeklara ng Supreme Court na ito ay labag po sa saligang batas. Bagamat inabot na raw ng 14 na taon bago madesisyonan ang kaso, sinabi po ni dating Bayan Muna Representative Teddy Casino na malaki ang pasasalamat niya sa pagpanig sa kanila ng Korte Suprema. Ayon kay Casino, bagamat inabot ng mahigit 1 dekada bago na ilabas ang desisyon na nanatiling relevant ang issue lalo na't kasama sa mga plano ng kasalukuyang administrasyon nitong si Pangulong Marcos ang pagpasok sa joint exploration sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. Sinabi po ni Casino, dapat itong magsilbing babala kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinasalamatan din ni Casino ang mga abogado po mula sa National Union of People's Lawyer. Una rito sa botong 12-1 ng mga mahistrado ng Supreme Court, pinawalang bisa ng kataas-taasang hukuman ang tripartite agreement para sa Joint Marine Seismic Undertaking na pinasok ng China National Offshore Oil Corporation, ang Vietnam Oil and Gas Corporation o itong Petro-Vietnam at Philippine National Oil Company sa West Philippine Sea na may lawak na 142,886 square kilometers. Sabi ng Korte Suprema, unconstitutional itong Joint Marine Undertaking dahil sa pagpayag sa wholly owned corporation o mga korporasyong pag-aari ng mga dayuhan na lumahok sa exploration dito pa rin sa natural resources ng Pilipinas na walang pagtitiyak sa mga safeguards sa ilalim po yan ng Section 2, Article 7 ng 1987 Constitution. Nagugat ang kasong ito sa inihaing petition for certiorari and prohibition ng Nuy Bayan Muna Party List Representative na sina Sator Ocampo at Teddy Casino na kumikwestiyon sa legalidad ng Joint Marine Seismic Undertaking. Ayon pa sa mga petitioner, labag sa Section 2 Article 7 o Article 12 ng 1987 Constitution ang nasabing kasunduan dahil sa ilalim nito dapat ay nasa ilalim ng full control at supervision ng Pilipinas ang anumang exploration, development at paglinang sa natural na likas na yaman ng bansa. Naniniwala ang mga petitioner na illegal ang Joint Marine Seismic Undertaking nang pahintulutan dito ang madayuhang korporasyon na wholly owned ng China at Vietnam na magsagawa ng malawakang exploration sa petroleum resources ng bansa. Pero sabi ng mga respondents sa kaso, hindi angkop sa naturang Joint Marine Seismic Undertaking ang binanggit na mga petitioner na probisyon ng Constitution dahil ito ay para lamang sa pre-exploration activities. Pero sabi ng Supreme Court, ang terminong exploration ay patungkol sa paghahanap o pagkatuklas ng isang bagay.
Ayon pa sa korte, kasama sa Joint Marine Seismic Undertaking ang exploration ng natural resources ng bansa, particular na ang petrolyo. Ayon pa sa Supreme Court, malinaw dito na isinagawa ang Joint Marine Seismic Undertaking para alamin kung mayroong petrolyo sa napagkasunduang lugar o parte ng Pilipinas. Pasok daw ito sa isinasadang Section 2, Article 12 ng 1987 Constitution. Si Associate Justice Samuel Garlan ang sumulat ng desisyon na sinang-ayunan naman ni Chief Justice Alexander Gismondo at ng 10 pang mga mahistrado ng Korte Suprema. Mayroon namang dissenting opinion sina Associate Justice Army Lazaro Javier at Associate Justice Rodel Zalameda dissented, habang hindi naman nakasama sa butuhan si Associate Justice Ramon Paul Hernando na naka-leave sa trabaho. Sa mga sandaling ito, alamin natin sapagkat ang Department of Information and Communications Technology may babala sa publiko patungkol pa rin sa scammer dito sa isinasagawang SIM card registration. May buong detalye si Bombo Aika Nunez. Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT na ang pagbibigay ng mahahalagang pribadong impormasyon ay maaaring maging ugat ng identity theft, pagkawala ng pera at iba pang kasangkot na krimen. Huwag rin daw umanong maniniwala sa mga mapagsamantala na humihingi ng bayad para sa pagpaparehistro ng SIM card. Ayon kay Department of Information and Communications Technology o DICT Undersecretary Ana May Lamentillo, ang paggamit ng personal information mula sa nagpatulong sa pagpaparehistro ng SIM card pati na ang pagbili ng rehistradong SIM card ay maaaring maparusahan ayon sa batas. Pinapaalalahanan po namin yung mga tao na ang pagnanakaw po ng SIM card ay bawal sa batas at yan po ay may kaakulang parusa, kulong at saka fine. At lagi nga po namin sinasabi na kapag ikaw po ay bumili ng SIM card na ninakaw, yan po ay hindi lang po yung nagnakaw ng SIM card yung may kasalanan, pati po yung bumili ng ninakaw na SIM card. Kasi bawal po yan gamitin. So ang mga tao po nagtatanong ano po yung gagawin nila kapag po nanakaw yung kanilang SIM card. Pupunta lang po kayo doon sa inyong telco provider at sasabihin nyo po na nanakaw yung cellphone SIM card nyo at ipapa-deactivate nyo po siya. Kailangan lang po ng proof of identity para po gawin yan at affidavit of loss. Ang Department of Information and Communications Technology o DICT kasama ang ilan pang ahensya ay gumawa ng 24/7 complaint center upang matulungan ang mga consumer na pinagsasamantalahan ng mga scammers sa pagpaparehistro ng SIM card. Mangyari lamang na tumawag sa hotline number na 1326. Ito ay ang Department of Information and Communications Technology Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Samantala, sinusuportahan naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang SIM card registration law. Anila, maaari ring magsumbong sa kanilang opisina kapag mayroong mga issue patungkol dito. Sa kabuuan, nasa 16 million SIM card na ang nakarehistro. Ito ay 9.56% ng 170 million SIM card user. Para sa Bombo Network News, Bombo Aika Nunez nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Boom! Ang Department of Transportation naman target na paramihin ang mga bike lanes at pedestrian lanes. Ilang mga siklista, iba't ibang naging payag kaugnay sa nasabing plano ng ahensya. Alamin ang detalye sa report ni Bombo J.C. Galvez. Nagpahayag ng kagalakan at pananabik ang ilang mga siklista kaugnay sa target ng Department of Transportation o DOTR na paramihin ng mga bike lanes at pedestrian lanes sa bansa. Ayon kay Mark Angelo Kapampangan, matagal ng siklista, magandang ideya niya ang pagdaragdag ng bike lanes sapagkat may mga pagkakataon daw na nakikipagsabayan sila sa mga malalaking sasakyan sa highway. Dagdag pa ni Angelo, may bike lanes nga raw dito sa bansa ngunit may ilang pasaway pa rin ng motorista ang pilit na sumisiksik sa kanilang linya kagaya ng mga kotse na nakabalandra at mga motor na nanggigit-git. Sa pahayag naman ni Mark Ian, para raw sa kaligtasan na rin nila bilang siklista ay matugunan itong pagdaragdag ng bike lanes at pedestrian lanes. Dagdag pa niya, may mga daan din daw na malubak na kung saan ay bigyang pansin din daw ng gobyerno para na rin sa kanilang kaligtasan.
Dagdagan pa, yan din ang naging pahayag ni Tony Sunti bilang matagal nang nagbibisikleta. Ganon din ang naging saloobin ni Mark Anthony na mas mainam anya na madagdagan ang kanilang linya ng pinagbibisikletahan sapagkat para na rin daw ito sa kanilang kaligtasan. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Para sa akin isang magandang idea 'yun na mapatupad kasi alas lahat yung ibang daan kasi yung iba walang bike lane so nahihirapan kami sumasabay kami sa mga highway. Tapos yung iba may mga lubak so parang iba delikado kasi lalo na sa ganito sa mga naka-road bike mahirap talaga na walang bike lane kasi sa mga lubak may delikado sa amin minsan nasa semplang yung iba magano. Tapos ayun. Kaya malaga talaga may bike lane sa bawat daan. Tapos isa na rin yung mga siguro kapag may bike lane, yung sa batas na talagang bike lang yung pwedeng dumaan. Kasi minsan may nakakasabay po kami mga kotse, pumaparada, mga motor sumasabay rin po sa amin, ginigit-git kami. Kaya yun, medyo delikado rin. Pero pag once na napatupad naman lang po yun, tingin ko mas magiging safe na po kami mga bikers. Kaya sana mapatupad po yung ganung proyekto. Yun na nga po, para sa kaligtasan namin na mga bikers po, mas nadadagdagan po yung mga daan namin, mas convenient po sa amin yung pagdaan po sa mga highway po, sa mga daan po, yun. Tsaka less hassle na po rin po para sa aming mga bikers. Yung iba po, yung wala pong mga bike lane, tsaka po yung mga daan po na hindi po naaayos ng gobyerno natin. Yun po. Yun lang po yung kadalasang napapansin ko po pag nagbabike po kami. Mas mas pagtuunan pa po kami ng pansin, mas focusan pa po kami at sana po kami mga bikers po, sana po may mga mapasa po papong batas para sa amin. Dapat siguro dagdagan pa. Mas efficient yung pagbabike. Tapos sa situation ngayon, di lumalapad yung yung daanan. So sa tingin mas efficient kung magbabike yung mga tao tapos madagdagan yung mga bike lane. Mas okay yun sa akin kasi mas marami pang madadaan yung mga nagbabike. Mas safer, oo. Yung ganito lang, safe na Mas lalo pa kung lalawakan nila. Basta ako, galing ako dito sa Santa Mesa lang naman. Lahat may bike lanes. Okay naman. Ayun, sana matuloy nga. Yung gusto lang palawigin pa yung mga bike lanes para sa mga bikers. Una rito, padadamihin pa ng Department of Transportation o DOTR ang pagtatayo ng mga bike lanes at pedestrian lanes. Ang nasabing hakbang ay nakapaloob sa Philippine Development Plan o PDP 2023 to 2028 ng National Economic and Development Authority. Nakasaad kasi sa Chapter 12 ng nasabing plano na magbigay ng prioridad sa mga siklista sa pedestrian, ganun din ang pagtatayo ng mga active mobility. Ilan sa mga ito ang pagkakaroon ng malawak na sidewalks, paglalagay ng magkahiwalay na micro-mobility corridors gaya ng car-free zone sa kalsada para lamang sa mga siklista. Iniulat kasi ng Move As One Coalition na 130 na katawang namatay at 6,405 ang nasugatan mula taong 2017 hanggang 2021 habang nagbibisikleta sa Metro Manila na mula rin sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang Department of Health ipatutupad daw itong prioritization strategy para pa rin sa COVID bivalent vaccines. Pa-report si Bombo Chill Emprido. Ipatutupad ng Department of Health ang prioritization strategy para sa COVID-19 bivalent vaccines na ibibigay muna sa mga tinukoy na priority sector upang mas isaalang-alang ang dami ng mga bakuna na unang darating sa bansa. Una rito, nakikipag-usap pa rin ng Department of Health sa mga vaccine manufacturer para sa pagbili ng bivalent vaccines. Ayon nga kay Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nagpapatuloy umano ang negosasyon ng mga eksperto sa kalusugan ng bansa para mas makabuo ng kanilang paunang rekomendasyon sa mga prioridad na sektor sa paggamit ng bivalent na bakuna. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag na Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. So, base po dun sa batas na meron tayo ngayon, dun sa RA 11525, nakalagay naman po doon that if the state of calamity will not be extended
we will need to go through the regular procurement process of government, which is under RA 9184. Having said that, ang difference lang na magiging difference niyan, kasi dati, we don't go through RA 9184, meron tayong emergency purchase na ginagawa, mabilis ang proseso natin. Ngayon, we go through the RA 9184, which is competitive bidding. Pero meron din namang provision dyan sa RA 9184 that we can go through negotiated procurement. So ito po lahat ay pinag-aaralan ng ating mga legal officers para alam natin what would be the most appropriate means of procurement based on law in the country na pwede natin takakin that will not cause delays and we can still expedite the procurement of this bivalent vaccine. Well, una, syempre, expert si Dr. Solante, no? So, sa tingin ko, considered naman yan dun sa ginawang evaluation ng mga Matatandaan, sinimula ng Pilipinas ang COVID-19 vaccination program noong March 2021 at nagpatupad ang gobyerno ng prioritization simula sa healthcare workers o A1, senior citizens o A2, individual na may comorbidities or A3, economic frontliners o A4 at indigent population or A5. Samantala, sinabi rin ni Berhere na ang mga monovalent vaccines na kasalukuyang ginagamit sa COVID-19 vaccination program ay mananatiling available kahit na dumating pa ang bivalent types sa bansa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilimprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa Cebu City Mayor Rama, labis na ikinadismaya ang direktiba ng National Telecommunications Commission para sa signal shutdown sa darating na Sinulog Festival 2023. May pag-ulat ang Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Jane, ikinadismaya ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pag-aproba ng National Telecommunications Commission o NTC sa request ng Police Regional Office 7 patungkol sa ipapatupad na signal shutdown sa Sinulog Festival 2023. Inihayag ni Mayor Rama na hindi sila kinonsulta sa nasabing hakbang ng pulisya. Anya, hindi ito ang tamang tao na mag-apela sa nasabing desisyon ng NTC dahil hindi naman siya ang nag-request nito. Ngunit sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team sa iilang mga Cebuano, binigyang diin ni Robert Puro, isang deboto ng Señor Santo Niño, na walang problema kung may signal shutdown dahil para naman ito sa seguridad ng lahat. Ayon pa nito, mas malaki ang magiging problema kung may mangyaring hindi maganda kumpara sa 2 araw na walang signal. Ating pakinggan si Robert Puro. Para sa akin, maganda yung walang signal para na din sa seguridad ng lahat. Hindi kasi yan, para sa akin, goods lang yun. Para na din sa safety. Para sa safety namin, para sa safety ng lahat. Ano lang yun, 2 araw lang naman yung walang signal. Tiis nga yung bagyon kapanahonan ni Odette. Yan pala yung 2 araw lang yan. Para sa akin, di naman abala yan eh. Kasi 2 araw lang. Walang problema yan. Ang dapat natin problemahin, pag may signal na mangyari dyan sa 2 araw na yan, pag may threat, at yung threat na yan is mangyari, mas mabigat pa yung problema kaysa sa signal. Ating napakinggan si Robert Puro, isang deboto ng Señor Santo Niño. Habang nilinaw naman ni PRO 7 Regional Director Brigadier General Jerry Biares na si Mayor Rama ang may final say kung ipapatupad o hindi ang temporary signal shutdown sa selebrasyon ng One Cebu Island Sinulog Festival 2023. Bombo Jane, Bombo Gerald. Okay, Bombo Suzette, maraming salamat. Yan ating latest update mula rito sa Bombo Radio Cebu. Ito si Bombo Suzette, Bakal Sorafos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, sa numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Samantala, alamin naman natin kung sino-sino itong mga artista po, itong mga celebrities sa magiging host ng Miss Iloilo 2023 bilang bahagi po yan ng Dinagyang Festival. Pa-report ang Bombo Radio Iloilo.
Magiging host ng Miss Iloilo 2023 pageant ang hunk actor na si Marco Gumabaw at Miss Grand International 2016 first runner-up Nicole Cordaves. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Professor Kevin Piemonte, pageant director ng Miss Iloilo, sinabi nito ng pageant kung saan magiging host si Marco at Nicole ay gaganapin sa Enero 18 sa Iloilo Convention Center. Ayon kay Piemonte, 18 mga contestants ang mag-aagawan para sa titulong Miss Iloilo 2023. Matapos nito, magsasagawa ng deliberasyon ng Miss Iloilo Committee kung sinong magiging Miss Iloilo Universe, Miss Iloilo Binibini at Miss Iloilo World. That's gonna be at Iloilo Convention Center. Our hosts officially will be Marco Gumabaw and Nicole Cordoves. They're flying in on the 17th. I asked that they be here the day before so I can rehearse them properly because when I direct, I'm very specific about certain things that's gonna happen on stage. Si Professor Kevin Piemonte. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Rezi Bordon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! 100% ng Police Regional Police Cordillera third-level officials nakapagsumiti na ng courtesy resignation kay Pangulong Marcos. May detalye naman ng Bombo Radio, Baguio. Nakapagsumiti na ng courtesy resignation kay President Ferdinand Marcos Jr. ang 100% ng Police Regional Office Cordillera Level 3 officials na kinabibilangan ng 2 Brigadier Generals at 15 colonels bilang pakikisa sa panawagan ni Secretary of Interior and Local Government Benjamin Benhur Abalos Jr. Buo naman ang suporta ng Department of Interior and Local Government Cordillera sa naging panawagan ni Secretary Abalos ayon na rin kay Regional Director Araceli San Jose. Narito ang bahagi ng panayam kay Regional Director Araceli San Jose. Suportado ng DILG Cordillera at ng lahat ng aming provincial and city directors and of course ako, yung panawagan ng ating Secretary of the Interior and Local Government para dun sa courtesy resignation ng ating mga full-fledged colonels and generals para malinis ang kanilang hanay. Yan ang pahayag ni Department of Interior and Local Government Cordillera Regional Director Araceli San Jose. Samantala, buo rin ang tiwala ng Department of Interior and Local Government Cordillera kay Mayor Benjamin Magalong bilang isa sa mga bubuo ng 5-man committee na sasala sa mga matatanggap na courtesy resignation. Ating pakinggan ang karagdagang pahayag ni Regional Director Araceli San Jose. Si Mayor Magalong ay isa sa mga pinagmamalakihan ng Cordillera, no? He is known to have integrity, yung kanyang pagiging hardworking, yung kanyang due diligence, and of course, alam natin na napaka-impartial ng ating Mayor Magalong. And malaking bagay na he is one of the people who will man yung ating committee of 5 na sinasabi nila na mag-a-assess ng ating mga colonels and generals. Nauna nang sinigurado ni Abalos na ang bubuo sa sinasabing 5-man committee ay malinis at walang bahid ng iligal na droga. Matatandaan na pinangalanan na si Mayor Benjamin Magalong ay isang retired police general na siya ring nanguna sa investigasyon ng madugong inkwentro sa pagitan ng 44th Special Action Force at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at naging parte rin ng Senate investigation hinggil naman sa mga ninja cops na kabilang sa mga nagre-recycle ng illegal na droga na nasawata naman noong 2019. At kahit pa sinasabing may mga tiwaling opisyal ng PNP, naniniwala pa rin ang DILG Cordillera na malinis ang hanay ng Cordilleran Police bilang itinalaga na rin itong home of the most disciplined cops. Pagkatapos namang masala ng 5-man committee ang mga resignation, dadaan pa ito sa pagsusuri ng NAPOLCOM bago magkaroon ng pinal na desisyon. Para sa Bombo Network News, Bombo TJ Harabata nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa Baguio City. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News! Iniyak po na ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino ang paglalaro ni naturalized player Justin Brownlee para sa 2023 Southeast Asian o SEA Games na gaganapin sa Cambodia.
Ayon po sa presidente na hindi na malayong makakasama na ng men's basketball team si Brownlee sa torneo na gaganapin mula Mayo 5 hanggang 17 ngayong taon. Sa mga panahon niya noon ay tiyak na nakumpleto na ni Brownlee ang kanyang mga dokumento. Dahil dito ay nakaasa raw ang gobyerno na mababawi ng Pilipinas ang kampyonato ng basketball dito pa rin sa Southeast Asian Games. Magugulitang noong nakaraang Southeast Asian Games ay nabigo po ang Pilipinas na talunin po sila ng Indonesia. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra dolyar ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 54 pesos at 87 centavos. Para naman sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 6 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 46 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 68 centavos habang ang euro 59 pesos at 20 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala dahil sa kinharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Naritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 1 minuto na kaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagapangalagad sang palatuntunan Bombo Haray Big Time adlaw sang Miyerkules sa petsa 11 sa bulan sang Enero sa mga tig 2023. Ikaduhang adlaw sang Miyerkules sa unang bulan sa mga year 2023. Sa mga aga manginakaupod ang walagad si Bombo Erlin Bayonita. Up na kita asalasan Wave Media nga takna sa mga aga sa dalawang sa inyo sang dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa mga balita sa bataga sa ginampang kag balita sa artista.
Subong maulano nagyapon ng ato na sa nga panahon na banwa dala ini siya sa nga low pressure area. Ngayon sa sila nga na sa sinahinatuan na Surigao del Sur. Kaga man nagkadala sa nga mga pag-ulan sa pila ka bahin sa nga Visayas kaga subong man Mindanao subong nga Miyerkules. Suno sa aton nga State Weather Bureau wala man sa nga posibilidad nga magasulod ang bagyo diri sa may Philippine Area of Responsibility. Subong nga mga inadlaw however kita nag-eksperyensya sa mga pag-ulan-ulan. So, magadigmata lang gidilabin na sa mga kotoran naton ng mga nagapuyo sa mga flood-prone areas. Bago na ini siya ang magadala sa mga pagbaha kung magatayo yon ang pagtupa sa madamo lang ulan. Karon sa mga balita sa mga tubiko nga aton nga pagkatutukan na diri sa aton nga palatuntunan sa balita lokal. Ang mga nagabaligya sa nga Bombay diri sa may syudad sa nga Bacolod mayara sa nga pahayag kasunod sa nga pag-approve na ni President Bongbong Marcos sa importasyon sa nga 21,000 metric tons sa nga Bombay. Kagini siya ang ginalantaw nga mag-abot diri antas sa Enero 27. So, isa ini sa mga paagi sa Department of Agriculture para nga mapanubo ang presyo sa nga Bombay sa merkado. Kay man natin subong nga naghamboy gyapon na masobra 500 pesos ang kilo sa nga Bombay. Tibisan na pamanagani mga nagabaligya ang nagapabor nga kunini man lang ang paagi para nga mapanubo ang presyo. Ti okay naman lang agad. Para nga magadangatan na lang sa 350 at 450 pesos ang kada kilo sa Bombay nga to sa nga mabakal sa merkado. Kay actually subong nga mo naman ang isa sa mga ginaplano banwa si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo nag-file na sa House Resolution 681 nga dapat imbestigaran sa Kamara ang ining ginaaligara nga kartel sa ato ng onion industry nga sila ang nagahimo o kung nagamanipular sa presyo pinaagi sa pagpagwa abidara nga mayara sa shortage sa supply sa red onion. I-check na nato na karon na dira sa may Libertad Market sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Sa iban na pang mga balita sa balita lokal, ibalo nato na karon ang gining dugang nga investigation sa aton nga mga kapulisan na banwa ang gota diri sa hay makaluloy man ning security guard dira sa may reclamation area nga pinataya sa nga wala pa natumod ang mga sospetsado sa Purok Kapaho barangay Takuling syudad sa Bacolod kagabi. Si Jose Rey Haranilla nagaedad sa 51 dira man siya naka-assign sa may Bredco area. Di ba pauli na rin siya kontani sang tiniro sang way pageda na tumod ang mga sospetsado and way geda na salbar banwa. Base din sa initial nga investigation sa ato ng mga kapulisan masobra sa isa ang nagabantaya diri sa kay Jose Rey Haranilla kagaini siya ang tinero. So ano ayhan ang motibo sa likod sa sininga na sambit ang krimen. I-check na nato na karon sa dugang investigation sa aton nga mga kapulisan dira sa may Bacolod Police Station 6. Sa balita nasyonal, ang 7 ka mga senior officials ng Department of National Defense ang nag-file naman sa resignation kasunod sa pag-resign ni Department of National Defense Secretary Jose Faustino Jr. Ang panindugan subong sa nag-resign ng pinuno o kung natigilikom na sa Department of National Defense, nagpanaog naman lang siya parang mapakita ang pagrespeto kay President Bongbong Marcos kay wala siya napahibalo.
anggot diri sa reappointment banwa ni General Centino bilang pinuno sang Armed Forces of the Philippines. Si Orang Palacio sang Malacanang banwa ang nagpanindugan nga nakahibalog si resigned Department of National Defense Secretary Jose Faustino Jr. angot diri sa reappointment ni Centino bilang Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines. Actually, diri na nagsugod banwa ang ining report sang weekend nga mayara sang ginaluto nga destabilization plot sa Armed Forces of the Philippines. Siling man na diri ay ni siya nakadepende man gyapon na bisa discretion ni President Bongbong Marcos as the Commander-in-Chief. However, ang pahayag diri sang Malacanang si Faustino ang nakaibalogid before pa man kung asino ang ikabutang ni President Bongbong Marcos bilang pinuno sang Armed Forces of the Philippines. Kasunod sang pag-resign ni Faustino, tibalik ka naman na subong si aton bala vaccine na czar sa time ni former President Rodrigo Duterte, si Secretary Carlito Galvez Jr. Sa iba na pang mga balita national, tanan ng mga senior officials sa National Capital Region Police Office nagsimetera na sa courtesy resignation. Kasunod sa appeal sa Tiglikom sang Department of the Interior and Local Government. De konsumahon na subong santo dere sa data sang DILG, masobra na sa 600 sa mga police officials ang nag-tender sang courtesy resignation. Sa iba na pang mga balita national, ang mga opisyales sang Civil Aviation Authority of the Philippines ginpanogyanan na nga mag-file sang leave banwa samtang nagapatigayon sang investigasyon sa sining pag-shutdown sang Philippine airspace sang nagligad nga Enero 1. Siling dre mayara sang possible hacking nga natabo sa sistema sang Civil Aviation Authority of the Philippines, pero siling nga sang aton nga mga mamalidha file anay kamo sang leave samtang nga nagapatigayon na sang investigasyon. Tinagligad nga adlaw nagbakal na sang uninterrupted power system o kon na UPS ang kaap para lang sa morning sistema nila. Hindi man ginamo na kamahal lang UPS nga asang unang wifi na. Pwede ka ganay sa mong bakal sang UPS nga 2,000 lang. Sa mga balita international, pila ka mga kautoran naton nga mga Pilipino nga nagatrabaho sa may pila ka mga hospital dito sa may New York ang nag-upo daw subong sa day 2 na sang strike sa mga nurses sa may New York City, ang Mount Sinai Main and Montefiore Bronx. Parang ang ginademanda nila diri is mangin favorable nila mga sa management at syempre sa ila ang ining kontrata sa tunga sang tagdamalahan sang balay bulolngan kaga syempre silang mga health workers. Sega, giban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time, 11 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Palagasa pa kamo banwa sa inyo na mga entries para sa pagbatigayon nato sa Grand Draw sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Pati gayon na napulo kadlaw na lang ang nabilin halin na subong. Sa Enero 21 na magapili naman na kita sa mga masuwerte nga mga senders sang entry sa 1-2 Panalo Part 21 na promo nga magbaton sang masadalag ko pagid ang premyo. Subong nga semana para yun ang aton sa napagabaragtaga sang premyo para sa mga tagrog sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na may
may kasasiyahan pa. Sa ato ng mga daily draw winners, kita nagpanagtagas ang worth 1,000 pesos ang premyo. Ginalaki pa na sang 500 pesos nga cash, kaga subang man 500 pesos ang balor sang grocery goods nga nasulod sa Baldes sang Orocan. Basta makabot lang diri sa studio sa sulod sang maka oras. Sa Grand Draw naton sa Enero 21, kita ang magapili sa magadugang na naman sa Bombo Millionaires Club nga magabato na sang 1 million pesos. And mayroon kita sang regional prize winners halin sa Visayas, sa Luzon, National Capital Region, kaga sa Mindanao nga magabato na sang tag 50,000 pesos. Karamo ka mo diri sa mga produkto nga sarang maggamit bilang proof of purchase sa paghulog sa entries. Bombo Kimi Suliagane. Ang ining aton ang mga produkto karamo ka mo diri sa pwede mapilian na banwa. Siyempre aragid ang ladies sa choice sa mayonnaise. Makreunion na with my one and only love. It's either magamit ka mo dira sa mayonnaise o kung sandwich spread, isa na siya ka entry banwa. Ibutang gilamangan ninyo sa puting sobre, isa ka empty stand-up pouch o kan sachet o kan label sa ladies choice mayonnaise o kan sandwich spread, isa na siya ka entry. Ako na gawa, pamahawa ka mo dira mo sang sandwich. May tinapay ka lang dra kag palamanan nimo sang ladies choice mayonnaise. Siyempre parisan ninyo sang kape kay para kanino ka bumabangon. Bangon na with Nescafe. Kung ikaw nagagamit sang Nescafe Creamy White nga 29 grams, so kung Nescafe Original 26 grams, so kung Nescafe Creamy Latte 27.5 grams, ang isulod nimo sa puting sobre duha ka empty sachet sina. Kung nagamit ka naman sang Nescafe Creamy White Twin Pack o kung Nescafe Original Twin Pack o kung Nescafe Creamy Latte Twin Pack, ang imong isulod sa sobre, isagid lamang ka sachet. Pero kung ikaw naman na maggamit sang Nescafe Classic nga 2 grams o kung stick ni bala, ang isulod nimo sa puting sobre is 3 ka empty stick o kung pack sang Nescafe Classic 2 grams. Sa mga kinanglanon naton, mga gamit sa sulod sang balay, importante gid ang organized. Kaga syempre mas mayo gid kon mapag-on yara ang mga produkto sang Orocan kaysa Orocan maayos ang buhay mo. May nakatapik na darang product sticker, magbayad ka mo sa cashier, hatagan man ka mo sa coupon nga nakasulat dara ang tanan nga mga titles sang promo sang Bomba Radio. So ang product sticker hinayon lang ninyo kakas para hindi magisi, isulod sa puting sobre, pwede na siya. Or sa coupon naman, isa gid naman ka coupon nga ginhatag sa inyo sang cashier, magbayad na kamo, isa na siya ka entry banwa. Yara man ang Silver Swan Sukang Puti, hindi din siya madula sa aton sa mga kusina. Kaysa Silver Swan Sukang Puti, sarap, asim. Magadobo ka man dira, magpaksiw o kung nabisan mo nyo man na yung sausawan. Yara gid ang Silver Swan Sukang Puti, ang kapartner naton sa kusina. Ang kinanglan gid lamang ninyo isa ka empty stand-up pouch o kan sachet o kan label sang Silver Swan Vinegar. Solve na ang imo entry. Magabakala ka man kung magapranda sang lahas sa mga bisita na sa R. Florate Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Magabakala kung magapranda ka sang lahas sa R. Florate Pawn Shop and Jewelry, makabaton ka sang isa ka coupon per 100 pesos. So for example, mayara ka mo sang ginabakala dira nga lahas, balor 20,000 pesos. Makabaton na kamanda sang 200 ka mga coupon from R. Florate Pawn Shop and Jewelry. Ina makaimo ka naman sang 200 ka mga entries gamit ang coupon sang R. Florate Pawn Shop and Jewelry.
Yara man ang panyawan basta said the marketing at tataka magaling. Isulod lamang sa puting sobra sa ka-empty blister pad o kan banig sang panyawan doyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kan panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule. Isa na ina siya ka-entry banawan. Sa ukilitanaya kita sa ato na sunay grand draw sa Enero 21 sa mga kautoran na to na drako na anuman na pilihan ninyo sa nga proof of purchase, isulod din na siya sa puting sobre. Antes isulod sa puting sobre sa upper left portion sulatan sa ngalan ang complete address, imo nga edad, contact number, ang ngalan sang proof of purchase, week number, pili lang kamo. It's either week number 1, week number 2, week number 3, 4, 5, 6, or 7. So ninyo pag ibotangan dara week number 8 or late entries, ibotangan ninyo, pili lang kamo kung anong korsonada ninyong numero para sa week number from week number 1 to week number 7. Kaya hindi pagkalipatan ngayon na siya ang pirmahan sa lower right portion sulatan isang 1-2 panalo part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM care of Bombo Radio Bacolod. Pwede ninyo nga mahulog adre sa ato sa nga studio sa second floor sang CBS Development Corporation Building sa Dalan Lacson na Barangay Mandalagan, Syudad sang Bacolod o kung sa mga drop box sa ginpamtang naton sa mga nagkainlaing mga tiyangge adre sa may palibot sang syudad sa Bacolod o kung sa makabanuhan na adre sa probinsya. Good luck kagida sa tanan nga mga nagahulog sa entries. Kaya sa ato na diri nga mga promo sa 1-2 panalo part 21 promo kaga sa iban pa nga mga promo sang Bombo Radio Philippines. Ang sikreto, the more entries you send, the bigger chances of winning. Diri sa ato nga promo sa bong 6 million pesos ang kabugosan nga premyo nagapanagtag sang Bombo Radio Philippines from Luzon, National Capital Region, Visayas, kaga Mindanao. Philippine Standard Time, 19 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Pagbalikan naton, istoryahan na ta, ano giman bala nagakatabo sa Department of National Defense. Matapos ang pag-resign sang anay officer in charge sang DND nga si General Faustino. Matapos nga para sa iya, wala siya ginpaibalo ni President Bongbong Marcos nga magbalik si Centino bilang officer in charge o na Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines. Amo na nga tisilingan niya, ginatagkan naman lang natin ligwa ang aton isa nga presidente and we are wishing for the best sa Department of National Defense. Kasunod na sila, nag-resign naman ng dugang pang mga senior officials sa Department of National Defense subong nga nagapungko bilang Tiglicom. Nagupod naman kahapon sa cabinet meeting ni President Bongbong Marcos si Anay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Istoryahan ta sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio! Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alcohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alcohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive, kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive.
Nakahibalo-bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatugaman sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat, ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatuga sang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Naga-promote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS.
Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasabit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini mga na ginakahidlawan sa mga ng alas 8 sa aga. Pabalik na sa ato sa nga pagpangalaga diri sa palatunturan Bomoharay Big Time. Speaking nga sa nga taro sa nga promo sa 1-2 Panalo Part 21 na promo ng Bombo Radio 1 Star FM, mayarin na ang isa sa ato na mga masuwerte nga entry senders nga magabaton na sa nga premyo sa buong aga matapos sa ginalawag kagabi sa Zona Libre. Magabato na isang worth 1,000 pesos nga premyo, 500 pesos nga cash, 500 pesos nga balor sa nga grocery goods nga nasulod sa balde sa Orocan. Direkta sa Studio B sang Bombo Radio Bacolod with Bombo Zaldi Foro II. Bombo Zald, come in! Yes, mayong aga no, Bombo Erlin, kag sa aton nga mga kabombo, yari naman kita karon sa aton nga Studio B. Agod nga maghatag naman liwat Bombo Erlin sang papremyo sa aton nga maupod nga tagpalati nga maswerte nga nagabutan Bombo Erlin bilang tagdaog diri sa aton nga 1-2 Panalo Part 21 promo Bombo Erlin no. Kag sa karon katupad naton subong si ang aton nga daily winner si Sir Samuel Magbanua. Gikan ni siya sa Herbias 2, Barangay Villamonte, Bacolod City. May arasa nga proof of purchase Bombo Erlin nga Nescafe. Bombo Erlin kay kadto no kay sa Tatay Samuel. Tatay Samuel, paano mo na batian be sang kagabi ni ang paglawag sa imong mga pangalan niya ikaw ang tagdawag sa 1-2 Panalo? Supposed to be kada gabi mga alas 7 ano na ko na game sa ko na matulog temprano kay may edad-edad na ko mo. So nagapamati ako kay Bombo Pons na batian ko nga ako gid ang ginlawag. Di mayo kit nga Bombo Erlin no nga gapulo po huway na si Tatay Samuel sang nabatian niya nga siya ang nagdaog di kung amotong oras Bombo Erlin nga wala nakapamati si tatay ti may posibilidad nga ma-forfeit ti mayo gid nga maukod gid no pero may kagitay ka pamati. Kung may radyo ko kag mga cellphone syempre mamati gid ko kay pero please away ko bing mga radyo cellphone. Tay matugay ka naman tayo nga nagahulog sa imo nga entries ya para sa aton nga mga pa-promos diri sa Bombo Radio. Oo, dugay-dugay ang gid every time may mga promo gahulog gid ko. Tiyo sa subong ng imo nga proof of purchase yang nga nadagaan diri sa Nescafe mo lang gini siya tayo no Nescafe lang gid ang imo yang
proof of purchase nga ginagamit o kung may iban pagid. May iban pagid mga silver swan kag orokan o kon ano pagid gani ladies choice. Gapanigurado gid mo Berlin si Tatay Samuel no. Hindi lang niya isaya kundi madamo nga mga proof of purchase may posibilidad ya mo Berlin niya kung hindi man gid makadaog bisa daily draw kon sa grand draw mo Berlin bis ka nagdaog sa subong may posibilidad gihapon mas dako ang tsansa nga makadaog sa aton nga grand draw no Berlin kagati tay sa inyo nga panimalay no may ara ka ng asawa. Sa gihapon single pa kay syempre kabudlay man mga buhi nga wala kay inog sagod. Correct. Pila na ganyan yung mga edad tay? 15 ako. 50 years old. Si Sir Samuel, no? Sino nga upod mo sa inyo nga panimalay? Ako lang sulo-sulo Ikaw lang isa. Ano, mayara ka sa trabaho tayo, ang imo palang itanaan, di nga ginagamit mo man sa pangadlaw-adlaw? May araman kisa nag-sideline ko panilo sa mga balay-balay. Kisa ano man ko, ginapatawag man ko sa nga ako nga manghod para maobra sa iya. Tiyan mo nang yung mga source of income noon kisa mga sidelines pero hindi consistent po. Sir Samuel na tiyang inengay mo mayara ka sang madagan sa karon niya Sir Samuel bang diri sa aton nga promo. Excited ka na mabato ng imong mga premyo? Oo. Bombarlen no, ihatag na natin, hindi na natin pagpadugayan pa ang dugang-dugang mani sa budget ni tatay no, makabulig nga akan kay Sir Samuel no, makabulig man siya yung adlaw-adlaw nga budget. Ihatag na natin na una nga hatag 100. Ikaduwa nga hatag 200. Ikatatlo nga hatag 300. Ikapat nga hatag 400. Dagang pinakaulihi 500. Yara na sa kamot ni Sir Samuel ang 500 pesos nga cash naton. Pero magluwas dira Sir Samuel na magluwas sa cash. Mayara kapag idya sang mabaton nga additional nga 500 pesos nga balor sang grocery goods. Tay, anong imo mahambal? Madamo nga salamat sa Bombo Radio, sa Star FM, kag sa sponsor. Kag ginaagda ko man kamo sa pagpamati nga sa pagpasakop sa sining promo para kamo man magadaog. Imo na ra nga 500 pesos nga cash, Sir Samuel, para sa ano mo na gamiton? Bali budget ko ni sa ano kag mahimo pa ko maduga nga mga entries. Di duga nga interest na duga nga tsansa nga makadaog pagiti ang ari Sir Samuel ang 500 pesos worth nga grocery goods makabulig man ni simo? Siyempre gid kay pwede mo na ipanghatag sa imo mga utod bilang kung mangayo sila sa imo mga ano bala mangayo sila sa imo dinag-an siyempre amo na lang na ihatag mo sa ila. Amo gid sakto gid si Sir Samuel Bomborlin kay apat ka putos ni Bomborlin no nga bihon nga tuman kadagko pila ni sa adlaw kagabi mga sudanay ni Sir Samuel antes niya ni mo boss sa Bomborlin. Sige, pagbangagda abi. Ang mga mapangagda sa aton nga mga tagpalamati man para makadaog man sila sa tsansa pareha sa imo. Kaina may naagyan ko to nga siling ko ng gimpabalo ko siya nga nagdaog ko sing ko intra ka man balabisan sa grand draw na lang nya o bay lang sam kay himos man ko ma-intra kay bisan makadaog na lang ko 1,000 sa bisan consolation na lang mapaapas ko. Te ang kid na Bomborlin no si Tatay Samuel. Si Tatay Samuel. Amagid mong Berlin, si Tatay Samuel, sige-sige, panisang masigig-sige kapag tayo isang paghulog sang entries? Siyempre, kay gusto ko malabot ko gitang 1 million sining tuig. Amagid ang goal mong Berlin, 1 million gid ang goal ni Sir Samuel para ya sa Grand Draw sang 1 to panalo part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM mong Berlin. Sige, Bomozald, thank you gid. Ikan diri mong Berlin sa Studio B ni si Bombo Zaudi for the second para sa Mamansang Radyo ng Pilipinas.
consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. Maraming salamat kay Bom Zaldi for the second ng aton sa ningataga na oga sa Daily Draw sang 1-2 Panalo Part 21 na promo ng Bombo Radio 1 Star FM direkta dira sa Studio B. Kanani ka mo magpalagasan na papasa-pasa sa mga entries sa aton sa nga promo para makaangkon na sa nga tsansa ang magadaoga sa aton nga Daily Draw at the same time sa ginaurat-ulat naton ang pagbatigayon sa nga Grand Draw sa Enero 21. 36 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Matapos ang pag-resign sang acting secretary sang Department of National Defense. Nag-file naman sa ila sining resignation ang pito tobdoba siyam kay na pang mga opisyales sang nasambit nga ahensya. Siling kahapon ni former Acting Defense Secretary Jose Faustino Jr. Siya ang nag-resign sa pwesto sang iya na ibaluan paagi sa balita gid lamang nga mayara sang pagkambyo sa liderato sang Armed Forces of the Philippines nga wala man siya napahibalo ni President Bongbong Marcos. Kumbaga, bilang tiglikom sa Department of National Defense, way ganin nakahatag sang rekomendasyon ang secretary sang DND kung sino ang nagakaangay bilang Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines. Kaya nagbalik si Centino Banwa bilang AFP Chief of Staff matapos nga siya ang nagserbe man sa idalom sang administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Sa statement nga ginpagwa ni Faustino kahapon, iya ginpahayag bilang isa ka retired general kag senior undersecretary sa Department of National Defense. Silingan niya ti ang Armed Forces is a well-respected institution kag mga personnel diri mga disiplinado kag nagasunod kung ano ang mando. That is why nga hindi naton gusto nga matarnish, mamalain, o kung mapolitika ang reputasyon sang Armed Forces of the Philippines because ang AFP is an attached agency nga ara sa idalom sang Department of National Defense. With the utmost respect, suno kay Faustino, I submitted my irrevocable letter of resignation to the President, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. on Friday, January 6, 2023, after learning only from news